Walang awang ipinagbili si Eliza ng kanyang asawang si Sean sa mayamang negosyante para lang sa pera. Ngunit nagbagong lahat nang matuklasan nitong ang lalaking bumili sa babae ay walang iba kundi ang makapangyarihan at mayamang boss nito na si Holden Saavedra. At kung kailan nakita ni Sean na masaya na si Eliza sa iba, saka naghahabol si Sean upang makipagbalikan dito. Tatanggapin pa kaya ito ng babae at bibigyan ng isa pang pagkakataon o mas pipiliin ni Eliza ang taong may respeto sa kanya? Katulad ng nakasanayan paglabas ni Eliza sa pinapasukang maliit na kumpanya bilang mababang empleyada, nakaantabay na sa kanya si Sean. 1 taon na silang kasal at going stronger dahil hindi madali ang pinagdaanan niya sa pamilya ng lalaki. Kung siya lang ang masusunod ay ayaw niyang tumira sa iisang bubong kasama ang pamilya ni Sean dahil ayaw naman sa kanya ng pamilya ng lalaki pero tinitiis niya lang. Pilit nakikisama kahit minsan nakakasakal na. Sorry, may inutos pa kasi sa akin si Ma'am Christina. Hinging paumanhin ni Eliza paglapit sa medyo iritableng asawa. Salubong kasi ang kilay nito, halatang inip na inip. Get in the car. Mando na di pinansin ang kanyang sinabi. Agad itong sumakay sa kotse na hindi siya pinagbuksan ng pinto. Nitong mga nakarang araw pa malamig sa kanya si Sean. Iniisip ni Eliza na baka pagod lang ito sa trabaho. Sana nga. Pero pagbukas niya ng pinto ay bahagyang natigilan si Eliza nang makita si Amber sa passenger seat. Sa backseat naman ay nalingunan niya si Marga na kapatid ni Sean. Sean! Hindi mo naman sinabing puno ang kotse mo. Hindi niya maitago ang selos na nararamdaman agad kay Amber. Alam nitong may asawa na si Sean pero panay pa rin ang buntot. Di sa backseat ka umupo. Di ka naman kasi bagay sa tabi ni kuya. Si Marga yun, nangaasarang boses. Nagtimpi siya sa kapatid ni Sean kahit na palagi itong galit. Maski lang kasi na hindi man lang siya magawang ipagtanggol ng asawa. Pati ba yun ay nakakalimutan na ni Sean? Ngumiti pa ng bahagya si Amber dahil ipinapakita talaga ni Marga sa harapan nito ang pagkadisgusto sa kanya. Nag-ipon siya ng pasyensya bago bumuntong hininga. Magta-taxi na lang ako, Sean. Sambit niya, isinara ang pinto ng kotse at naglakad. Nakakatatlong hakbang pa lang siya nang makarinig ng sabay-sabay na busina sa kanyang likuran. Wala siyang balak na huminto. Sinabayan siya ni Sean. Binuksan nito ang bintana. Eliza! Ano ba? Mag-inarte ka pa ba? Sigaw nito. Nasasaktan siya, ngunit para kay Sean ay pag-iinarte lang ang kanyang nararamdaman. Bakit siya pinakasalan nito kung hinahayaan nitong masaktan siya? At si Amber? Hindi siya lumingon, ni hindi pinansin ang pagtawag sa kanya ng lalaki. Alam naman niyang kahit kailan ay mas pipiliin ni Sean si Amber laban sa kanya. Sa inis ng lalaki, iniharang na nito ang kotse sa tapat niya. Saka palang huminto si Eliza sa paglalakad, ngunit wala siyang balak na sumakay hanggat nasa loob ng kotse nito si Amber. Eliza! Bibilangan kita. Kapag hindi ka pa sumakay, iiwan na talaga kita dito. May babala ang boses ni Sean na galit. Inunahan niya na ito at nagpara siya ng taxi bago pa man ito makapagbilang ay nakasakay na siya. Si kuya, maldita yung asawa mo. Kaya ayaw ko sa kanya at hindi kami magkasundo dahil sa ugali niya. Inis na sabi ni Marga na masamang nakatingin sa taxi na sinasakyan ni Eliza. Sean, huwag mo nang intindihin yun. Alam mo, samahan mo na lang kami ni Marga sa bar. Mag-shots tayo. Minsan lang naman to eh. Hayaan mo na si Eliza na mamuti ang mga mata sa kakaantay sa'yo. Nakangiti si Amber. Tuwang-tuwa ito. At ngayong gabi ay sisiguraduhin niyang matutuldo ka ng pagiging ambisyosa ni Eliza. Nakinig naman si Sean sa ideya ng dalawa kaya imbis na umuwi ay tumuloy ang mga ito sa club. Uminom ng alak, sumayaw, nag-enjoy na parang walang bukas. Sir, di ba si Sean yun? Puna ni Wilfred habang palabas ng club si Holden kasamang isang tauhan. Naroon siya dahil sa isang business proposal. Nang napalingon si Holden ay saglit na tigilan nang makita si Sean na nakikipagsayaw sa isang babae at walang pakialam sa paligid nito. Hawak ni Sean ang magkabilang bewang ng babae at sabay umiindayog ang dalawa.
Kulang na lang ay magdikit ang mga mukha ng dalawa. Biglang subagi sa alaala ni Holden ang isang babaeng nagawi sa kanyang kumpanya. Sandali lang! Nakabibingi ang boses ng isang babae na nagpalingon kay Holden habang pasarang elevator. Dito siya sumakay dahil sira ang private elevator. Humihinga lang babae na may hawak na lunchbox, nakataas pa ang isang kamay. Pawis ang namumulang pisngi at bahagyang nakalihis ang damit, kaya lantad ang makinis at maputi nitong balikat. Halos hindi niya na namalayang nakapasok ang babae sa loob ng elevator. Naramdaman na lang niya ang paghampas ng ilang hibla ng buhok nito pagdaan sa kanyang harapan. Nalanghap kaagad ni Holden ang mabangong amoy mula sa buhok ng babae. Sir, pasensya ka na ha. Nagmamadali kasi ako. Lunch to ng asawa kong si Sean Valinder. Dito siya nagtatrabaho sa kumpanyang to. Kilala mo ba siya? Tanong na sinilip ang kanyang muka. Wala siyang kibo. Seryosong nakatingin lang ng diretso. Sa pagkakaalam ko, Holden Saavedra ang pangalan ng boss niya. Yung lalaking super gwapo pero saksakan ng sungit. Ayun ang boss ng asawa ko. Taas baba ang kilay nito. Gustong masamid ni Holden sa sariling laway nang marinig nitong binanggit ang kanyang pangalan. At ano daw? Tinawag siyang saksakan ng sungit? Sir, ba't ayaw niyo pong magsalita? Pipi ho ba kayo? Muli siyang sinilip nito. Hindi man lang siya nakapagsalita dahil huminto ang elevator at lumabas ng babae. Bye sir! Sa atin lang yung sinabi ko Huwag ka maingay sa iba! Saad nitong kinindatan pa siya bago tuluyang sumara ang pinto. Matagal na tigilan si Holden habang iniisip ang sinabi ng babae at naiiling siya. Nang sumunod na floor ay lumabas na rin si Holden sa elevator. Tumuloy siya sa opisina at saglit na may inasikaso pero lumabas din kaagad dahil may natanggap itong tawag. Sa ground floor ay napansin niyang babaeng nakasabay sa elevator kanina. Ngayon ay nakatayo malapit sa may exit. Panayang silip nito sa loob na animoy may hinihintay. Napakunot ang noo. Bakit bumalik ito sa ground floor? Maya-maya ay nakita niya ng palapit si Sean sa babae. Galit na galit at ang ikinagulat ni Holden ay pahablot nitong kinuha ang hawak na baunan at ipinagtulakan ng babae. Si Sean naman ay bumalik sa loob. Naiwan ng babae sa labas na nakatayo at sinusundan ng tingin ng asawang si Sean. At yun ang nasa isip ngayon ni Holden habang pinagmamasdan si Sean na nakikipagsabayan ng maharot na sayaw sa isang babae at halos magsugpong na ang mukha ng dalawa. Wilfred, just check his personal background. Utos ni Holden kay Wilfred na ang tinutukoy ay si Sean. Okay sir. Wika ni Wilfred pagkatapos ay umalis na sila sa lugar. Bago tuluyang makalabas ay nakita niyang naghahalikan na nga ang dalawa. Si Sean at ang kasama nitong babae. Samantala, tingin pa lang ng kanyang biyanan pagdating ni Eliza ay parang kine-question na siya. Tumingin ito sa garahe kung nandun na ba ang kotse ni Sean. Ma, bakit wala? Nasaan si Sean at Amber? Si Marga? Itatanong pa lang sana niya kung nasaan ang mga ito, ngunit naunahan na siya ng biyanan at galit pa. Napaisip siyang imposibleng wala pa ito. Umiling siya. Nauna na po ako. May pinuntahan pa sila. Nagsinungaling na lamang si Eliza. Tsak namang may pinuntahan ng 3 dahil wala pa ang mga ito. Inirapan siya ng babae. Sige, magluto ka na sa kusina at pagkatapos pakainin mo si Papa. Inis nitong Mando sa kanya. Wala siyang ibig na tumalima. Kahit napagod sa trabaho ay hindi niya magawang magreklamo. Tsaka'y mas maraming maririnig mula sa biyanan kapag magrereklamo siya. Nagluto at pinakain ng 1 taong paralisadong ama nito. Hello? Mahina niyang tinapik ang matandang bedridden. Nakadama siya ng awa sa matanda dahil pag alis niya kanina ay ito pa rin ang suot nitong damit. Kung gano'n ay hindi man lang napaliguan at nabihisan ng palitan ng diaper ay hindi rin. Pagkakita nito sa kanya ay kumislap ang mata ng matanda. Bumukang labi nito at may naisa ng sabihin pero dahil paralisado ang buong katawan ni Lolo ay igmi na lamang itong hindi nakapagsalita. Ay ma'am, dumating na po pala kayo. Pasensya na't kararating ko lang din. Inutusan kasi ako ni madam na singilin yung mga nangungupahan sa apartment. Napalingon siya kay Aling Salud na kasambahay ni Sean. Tulungan mo na lang ako paliguan si Lolo. Mukhang hindi pa siya nakakapagbihis.
Anya. Sabi kasi ni Madam siya na magpapalit. Palibhasa kasi wala nang pakinabang matanda dahil nakuha na nila lahat ng kayamanan kaya gano'n na lang nila tratuhin. Medyo galit ang boses ni Aling Salud. Wala din itong pakialam kahit marinig ni Lolo. Nakadama siya ng awa dahil yun ang totoo. Mayaman si Lolo Igme. Ikta-iktarya ang kalupaan sa asyenda pero dahil na-stroke ito ay ibinenta ng kanyang biyanan lahat at ibinili ng paupahan dito sa Maynila at tagibang pera ay ibinili ng mga luho. Bagong sasakyan ni Sean at nagbakasyon sa ibang bansa hanggang sa wala nang natira. Pero kung makapagsalita ang kanyang biyanan kung nasaan siya ngayon, kapag wala si Sean ay tipong utang na loob pa niya gayong alipin siyang tratuhin ng pamilya nito. Pero wala siyang magawa, hindi makapagreklamo. Ang ginagastos niyang sarili niyang pera. Lahat ng pangangailangan niya mula sa pinagtrabahuan niya kaya walang dapat maisumbat sa kanya mga ito. Pinaliguan nila ni Aling Salud si Lolo dahil hindi niya kayang gawin yun na mag-isa. 2 oras din ang kanyang ginugol at saka pa siya nakapagpahinga sa kanyang kwarto pagkatapos. Nakailang silip na siya sa bintana bago humiga dahil wala pa si Sean. Halos nakakatulog na siya nang marinig ang pagparada ng kotse nito sa garahe. At nang tingnan kasama si Amber na bumaba ng sasakyan. Napapailing na lang si Eliza habang sinasalubong ang asawa. Kaakbay nito si Amber papasok at naglalampungan ng dalawa. Mukhang nakainom din ng lalaki. Sa madaling sabi, galing sa bar ang dalawa. Tahimik niyang sinalubong ang mga ito. Gigil niyang sinabunutan kaagad si Amber ng walang pag-aalinlangan. Dahil dito'y nagkagulo sa loob dahil lumaban ng hitad. Lumabas na rin ang pakialamera nitong ina sa kwarto. Pilit na silang pinaghihiwalay, pinagtulungan ni na Sean at Marga. Natural sa kanya ang lahat ng sisi. Siya lang naman ang masama sa loob ng bahay na yun. In almost 1 year of her marriage, para siyang hindi tao tratuhin ng asawa. Kaya pagkatapos nito ay makikipaghiwalay na siya. Pero syempre, bago yun ay kakalbuhin niya muna si Amber. Sa babae niya ibinuntun lahat ng sama ng loob niya sa pamilyang to. Total, wala namang ibang magaling sa biyanan, kundi ang malanding ito. Matalino, nagmula sa presteryosong paaralan, modelo, mayaman at negosyante ang mga magulang. At higit sa lahat, maganda. Ganun laging naririnig niya patungkol kay Amber. Habang siya, walang kwenta, palamunin, hindi nababagay kay Sean, mahirap. Ganun siya mailarawan sa bibig ng kanyang biyanan at nakakasakal yun. Tapos na siya sa pamilyang to. Pagod na siya kay Sean. Ramdam niyang malakas na sampal ni Sean sa kanyang pisngi na nagpatigil kay Eliza. Manhid ang kanyang mukhang tinamaan ng malakas na sampal ng asawa. Natigilan siya, sapo ang kanyang muka at nasasaktang tumingin kay Sean. Saka lang niya napansin ng duguan na si Amber. May bahid ng kalmot sa muka, magulo ang buhok at punit ang damit sa harapan. Yakap ito ni Sean habang ang biyanang babae ay galit na nakatingin sa kanya na kung nakamamatay lang ang masamang tingin ay kanina pa siya natimbuang. Si Aling Salud ang tumulong sa kanya. Naaawang hinaplos ang kanyang muka. Tinanguan niya ang ginang at tinungo ang kwarto. Agad na nag-impake ng ilang pirasong damit dahil wala naman siyang nabibili sa sahod niya dahil kinukuha ng kanyang biyanan. Hindi ka aalis, Eliza! Galit ang boses ni siya nang makita siyang nag-iimpake. Nasa may pinto ito at nakamata sa kanya. Tila wala siyang narinig. Patuloy lang siya sa ginagawa. Ayaw niyang umiyak kahit na parang pinipiga ang puso niya sa sakit dahil ayaw niyang maging isang talunan. Hindi kawalan sa kanya si Sean at ang pamilya nito. Kahit ulila na siyang lubos ay hindi siya dumepende sa ibang tao. Lumaki siya sa ampunan at nag-self-supporting para makapagtapos. Marami siyang hirap na pinagdaanan bago nakagraduate. Ginawa niyang araw ang gabi, ngunit noon ay pagod lang ang kaya niyang tiisin. Pero ngayon, mas matindi pa sa hirap na tiniis niya kaysa noon. Mas nakakapagod si Sean at ang pamilya nito. Walang salita na kinuha niya ang sling bag na naglalaman ng kanyang wallet at cellphone bago binitbit ang kanyang traveling bag. Hindi ka aalis, Eliza! Galit si Sean.
Masama niya itong tiningnan. Hayaan mo siyang umalis yan. Anong akala niya sa sarili niya? Na tayo ang mag-aabol sa kanya? Ganun ba? Tingnan lang natin kung siya ang magmamakaawang bumalik dito sa bahay kapag wala na siyang makain. Boses ng kanyang biyanan nang marinig siya mula sa likurang bahagi ni Sean. Galit itong nakatingin sa kanya. At dahil sunod-sunuran si Sean ay tumabi ito at pinadaan siya. Nakita niya si Marga sa may pinto ng kwarto, nakangisi at nagdidiwang na wala na siya. Napatingin siya sa kwarto ni Lolo. Bago lumabas ay tinungo niya ang silid nito at niyakap ang matanda na siyang naging sumbungan niya kapag masama ang loob. Nagpaalam siya rito. Nakita niyang umiiyak ito dahil sa luhang pumatak sa mga mata ng matanda. Ayaw niya itong iwan pero wala siyang magagawa. Pag-alis ni Eliza ay may tinawagan si Sean. Wala nang silbi para sa kanya si Eliza, kaya naman ibebenta na lamang niya ito sa mayamang kakilala. Total naman, hindi pa niya nagagalaw ang babae. Ibebenta niya ito ng 10 milyon. Eliza? Gulat si Cynthia nang mabungaran siya sa labas ng apartment nito. Akala nga niya tulog na ito, kaya kakayanin niyang magpalipas ng gabi sa labas. Bes, okay lang ba kung dito muna ako sa apartment mo kahit hanggang bukas? Nangihina niyang tanong. Napatingin ito sa hawak niyang malaking bag, kaya alam na ni Cynthia ang ibig niyang sabihin. Dahil dito'y sumilay ang ngiti sa labi nito bago hinablot ang kanyang bagahe papasok. Ay, finally! Namulat ka rin sa katotohanan. Nakangiting saad nito pagkapasok niya. Matagal na kasing sinabi ni Cynthia na hiwalayan na niya si Sean, pero dahil mahal niya ang lalaki, ay nagtiis siya ng 1 taon. Pagtitiis ng maraming katanungan kung minahal nga ba siya ng lalaki. Bakit ganon? Ni minsan ay hindi siya ginalaw. Nandidiri ba ito sa kanya? Mas gusto pa nitong sa ibang babae magpalabas ng init sa katawan. Pero ngayon ay panatag na siya. Hindi niya na kailangan pang alamin ang dahilan. Wala na rin naman siyang pakialam pa kay Sean at sa pamilya nito. Napabuntong hininga si Eliza. Di ko na kaya, Cynthia. Niloko niya ako. Mapait niyang saad. Pigil ang kanyang luha. Matagal na actually. Sinabi ko naman sa'yo noon pa, di ba? Nakita ko talaga si Sean at Amber galing sa loob ng hotel. Pero ayaw mong maniwala. Nandidilat nitong sabi. Pinaupo siya nito at ang gamit niya ay dinala sa kwarto. Tula pa rin siya pagbalik nito. Gusto niyang umiyak, sumigaw, ngunit para ano? Sayang lang ang luha niya. Naawa si Cynthia na niyakap siya. Alam kasi ng kaibigan ang kanyang nararamdaman. Naiiyak pa nga ito sa kanya. Masakit ba? Tanong nito habang ginagamot ang kanyang sugat sa braso na ngayon lang din niya napansin. May mahabang kalmot na gawa si Amber. Hindi niya lang naramdaman kanina. Mahapdi pero kaya naman niya. Salamat, Bes. Sa halip ay sagot niya. Hinaplos nito ang pisngi niya sa kangumiti. You're welcome, Eliza. Matagal ko naman sinabi sa'yo na dito ka na tumira eh. Iwanan mo na yung biyanan mong hilaw at yung manloloko mong asawa. Nakapamewang pa nitong sabi. Noon, kapag iniisip niyang iwan si Sean ay palagi niyang sinasabing hindi niya kaya. At ngayon ay nasabi niya na lang sa kanyang sarili na kaya niya pala. Sa una lang talaga masakit. Saka lang tumulo ang luha ni Eliza nang matutulog na sila ni Cynthia. Tahimik na siyang nakahiga. Tahimik na rin ang gabi, wari ba'y binalot ng matitinding kalungkutan ang buong pagkatao niya. Kapag pinipikit niya ang kanyang mga mata, ay nasa balintataw niya ang mukha ni na Amber at Sean. Isinusumpa niyang pagsisisihan ni Sean ang panloloko nito sa kanya. Sir! Napaangat ng mukha si Holden nang marinig ang boses ni Wilfred. Umaga yun at nasa office siya. May hawak itong dokumento na ipinatong sa ibabaw ng kanyang mesa. Pang-1 linggo na buhat ng paimbestigahan niya sa lalaki ang background status ni Sean Valider, ang kanyang maintenance supervisor. Sir, ayon sa nasagap kong impormasyon, 1 taon ng kasal itong si Sean Valider at si Eliza Noble. Nagtatrabaho sa maliit na industrial company bilang empleyada ang babae. At kagabi lang, nakipagkita si Sean kay Mr. Martinez at nakipag-deal ng 10 milyong halaga kapalit ng asawa nitong si Eliza Noble.
pagbabalita ni Wilfred sa kanya. Naikuyom niya ang kamaos na narinig. Paano nagawa ng isang matinong asawa ang gantong klaseng gawain? Contact Mr. Martinez right now. Madiing utos ni Holden bago pa mahuli ang lahat. Siya ang bibili kay Eliza. Nagtataka man si Wilfred sa amo kung bakit gano'n na lang ito kainteresado sa asawa ni Sean. Pero dahil ito ang boss, ay wala siyang magagawa kundi sundin ang ipinag-uutos ng lalaki. Ni hindi niya magawang magtanong. Kaya agad kinontak si Mr. Martinez at nakipagkita ora mismo sa lalaki. Hapon ay palabas na ng trabaho si Eliza nang may pumaradang sasakyan sa kanyang harapan. Nakilala kaagad niya ang kotse ng asawa. Kung naroon ito para pabalikin siya sa bahay ay hindi ito magtatagumpay. Hindi siya makapaniwalang tinitigan ng lalaking bumaba ng kotse upang salubungin siya. Hanggang ngayon ay iniisip niya pa din ang pagkakamaling desisyon na nagawa niya sa buhay niya. Ang magpakasal sa lalaking inakala niyang ito ang makakasama hanggang wakas. Sumama ka sa akin. May pupuntahan tayo. Matigas ang boses ni Sean. Utos yun at hindi pakiusap. Sa hapon na yun, nag-aantay na si Mr. Martinez kay Eliza sa isang hotel. Nga lang ay biglang tumawag sa kanya at si Wilfred yun. Nakikipagkita ito kasama ang amo nitong si Holden sa Avedra. Pero dahil may utang si Mr. Martinez kay Mr. Saavedra ay nakipagkita ito sa dalawa. Mr. Saavedra, anong nakain mo at gusto mong makuha ang babaeng ito? May pang-insulto sa kanya ang lalaki. Nasa loob sila ng isang VIP room sa loob ng hotel. Naalala ni Holden ang unang araw na namit niya ang inosenteng babae. Wala itong kamalay-malay na ipinagbili na pala ito ng asawa. Kaya interesado siya kay Eliza Nobel. Kailangan ko pa bang ipaliwanag sa iyo kung bakit nais ko siyang bilhin? Tanong ni Holden. Tumawa si Mr. Martinez. Nagtataka lang syempre. Mayaman ka. Sa totoo lang kaya mong kumuha ng kahit na ilang babae. Ayaw ni Holden ng maraming satsat kaya naglapag siya ng isang card. 50 million. Kapalit ni Eliza. Leave it or take it. Tanong nito, nakatingin ng mariin kay Mr. Martinez. Napatingin naman ng lalaki sa card. 50 million. Eh di kumita pa siya ng malaki at sa halagang ito makakabili siya ng hindi lang isang babae kundi maraming babae. Naalala nito ang asawa ni Sean. Kakaiba ang ganda noon at ang kurba ng katawan at malinaw na sinabi ni Sean na birhen pa ito. Tila nagdalawang isip si Mr. Martinez at nais talagang matikman si Eliza. Pero sa huli ay nanaigang takot nito kay Holden at sinabing kapag nakuha si Eliza ay ibibigay ito sa lalaki. Sa pagkakataon naman ngayon ay nagpupumigla si Eliza sa pagkakahawak ni Sean. Kahit anong mangyari ay hindi siya sasama. Pero pinatulog siya nito kaya walang nagawa ang babae dahil matapos ipaamoy sa kanyang gamot ay hindi niya na alam ang sunod na nangyari. Nang makatulog si Eliza ay agad binuhat ni Sean ng babae. Sa tingin mo makakawala ka sa akin, Eliza? Ngumisi si Sean habang inihihiga sa backseat ng kotse. Well, malaking bagay na napanatili niya itong birhen dahil mapagkakaperahan niya pa ito ngayon. Matapos isarang pinto ay tinungo na ni siya ng driver's seat at pinaharurot ang kanyang sasakyan. Tumuloy ito sa hotel kung saan naghihintay si Mr. Martinez. Sir, dumating na si Sean. Sa kabilang banda ay kausap naman ni Wilfred ang amo nitong si Holden sa cellphone. Nakatayo si Wilfred sa labas ng hotel at sadyang inaabangan ang paghahatid ni Sean kay Eliza. Alam mo na kung saan dadalhin si Eliza. Tugon ni Sean sa kabilang linya bago tinapos ang kanilang usapan. Si Wilfred naman ay ibinulsa ang cellphone. Nang matanaw si Sean na dinala na sa loob si Eliza ay hinintay niya na lang na makalabas ang lalaki. Wala pang 15 minuto nang matanaw na ni Wilfred si Sean na malawak ang ngisi habang palabas ng hotel. Wala man lang nakikitang konsensya sa mukha nito dahil sa ginawa nito kay Eliza. Para itong bulang naglaho matapos sumakay sa kotse. Siya naman ay nagmamadaling pumasok sa loob ng hotel upang kunin ang babae. Sa kwarto ay nakita ni Wilfred na nakahiga sa ibabaw ng kama si Eliza. Wala pa rin itong malay habang si Mr. Martinez ay masayang nakikipag-usap
sa kung sino sa cellphone. Pagkakita sa kanya ay ngumiti ito, nag-thumbs up at sumenyas na kunin si Eliza. Binuhat ito ni Wilfred at dinala sa kanyang sasakyan at inihatid sa lugar kung saan naghihintay si Holden. Madaling araw nang magkamalay si Eliza. Napabalikwas ito ng bangon nang maalala ang ginawa ni Sean kanina. Pilit siya nitong pinapasama sa di niya alam na lugar. Inililibot niya ang kanyang paningin. Maayos ang kwartong kanyang kinalalagyan at air-conditioned. Nasaan siya? Saan siya dinala ni Sean at hindi ito ang kwarto nila? Dahan-dahang bumangon si Eliza at pinihit ang seradura. Madilim na sala ang bumungad sa kanya. May munting liwanag na tumatanglaw mula sa labas, kaya kita niya ang maaliwalas, malawak, bagaman di pamilyar sa kanya. Isang tikimang ikinalingon niya at may lalaking nagbukas ng ilaw, kaya nagliwanag ang buong paligid. Napaatras siya kahit na hindi naman nakakatakot ang mukha ng lalaki. Pero bakit pamilyar sa kanya? Nagkita na ba sila? Teka lang! Huwag kang lalapit! Saway ni Eliza. Napahinto sa paglapit si Holden at napatingin sa babae. Nabasa niya ang takot sa mga mata nito. Relax. I don't hurt you. Hindi ako kumakain ng tao. Ani Holden at kinuha ang cellphone sa kanyang bulsa at iniabot kay Eliza. Kailangan mong mapanood to para malinaw sa'yo kung bakit ka nasa pudar ko ngayon. Doon tayo sa couch. Turo ng lalaki sa mahabang upuan. Bagaman nagtataka at alanganin ay sinunod naman ni Eliza ang lalaki. Total hindi naman talaga ito mukhang killer, rapist o kung ano pa. Bagkus ay napakagwapo nito. Nang nakaupo ay natuon ang atensyon niya sa binuksang video. Bumungad kasi sa paningin niya si Sean na may kausap na isang lalaki. Bigla siyang napatakip ng kanyang bibig matapos mapanood ang pinag-uusapan ng dalawa. At pagkatapos ay nangalit ang kanyang anyo dahil nalaman niyang ibinenta siya ng kanyang asawa kay Mr. Martinez. Kung ganon, bakit ako nandito? Nasaan si Mr. Martinez? Tanong niya sa lalaking hanggang ngayon ay hindi pa niya kilala. Before anything else, I would like to introduce myself. I'm Holden Saavedra. Pagpapakilala nito. Nanlaki ang mga mata ni Eliza dahil kilala niya ang matunog na pangalan ng boss ni Sean. Napatakip siya ng kanyang bibig. Nandidilat ang mga matang tumingin sa lalaki. Bigla'y sumagi sa kanyang alaala ang isang eksena sa elevator. Isang araw habang hinahatiran niya ng lunch si Sean. Ikaw ang boss ni Sean? Namula bigla ang kanyang magkabilang pisngi sa hiya. Napakagat ng ibabang labi at di alam ang gagawin. Teka, kung ganun, ano ginagawa mo dito? Kasabot ka ni Mr. Martinez, ganun ba? Nakadama bigla ng takot si Eliza. Niyakap ang kanyang sarili. It's a big no. Nandito ka dahil naawa ako sa'yo. Don't worry. Safe ka na kay Mr. Martinez. Hindi ka na niya malalapitan kahit kailan. Maging si Sean. Hindi ko siya hayaang makalapit sa'yo. Bukas, magtatrabaho ko sa company ko as my assistant. Do you like it? Nakangiting tanong ni Holden. Namilog ang kanyang mga matang tumingin sa lalaki. Nabalot ng katahimikan ng sala at ang takot na nararamdaman niya kanina ay biglang naglaho. Mr. Saavedra, thank you. Ngumiti siya. Pumormal ito bago tumayo. Halika, may inihanda akong dinner para sa'yo. Kanina pa kita hinaantay magising para makakain. Napasunod ng tingin si Eliza sa lalaki. Napakabait naman ito. Sa mesa ay may nakahandang masarap na fried chicken. Hindi na siya nahiya sa lalaki at kumain, habang si Holden ay pinagmamasdan lamang siya. Pagkatapos ay inutusan siya ng lalaki na matulog na dahil maaga pa sila bukas. Samantalang sa malaking bahay ng mga valider ay sabay na lumabas sa kwarto sina Sean at Amber. Nakapaghanda na si Salud ng almusal para sa dalawa. Simula nang mawala si Eliza ay doon na rin nakatira si Amber. Babe, kailan mo i-divorce si Eliza? Ayaw ko namang maging kabit mo na lang forever, no? Malambing na tanong ni Amber habang nag-aalmusal sila. Ngumiti si Sean. So babe, nakapag-file na ako ng petition for annulment sa ibang bansa. Malaking halaga din ang nakuha ko mula sa babaeng yun. Kaya hindi ko na siya kailangan pa.
Ngumiti si Sean. Nagdiriwang ang kanyang kalooban dahil sa wakas ay wala na si Eliza sa buhay niya. Talaga babe? Thank you ah. Alam mo, wala akong ibang wish kundi masira ang marriage niyong dalawa. And now successful. Gusto ko siya makitang gumagapang sa lupa ngayong wala na siya sa poder mo. Tumawa pa si Amber. Saktong palapit ang ina ni Sean kaya natawa din ito sa sinabi ng babae. Yes, iha. Ngayong wala ng babaeng yun dito sa pamamahay, magiging tahimik na rin sa wakas. Sabat nito. Mom, I have a good news. Singit naman ni Sean. Umupo ang ginang sa harapan ni Sean. Ano yun anak? Tanong nitong may ngiti sa labi. Kapwa nakaabang ang dalawang babae sa good news na sinasabi ni Sean. I bought her to Mr. Martinez worth 10 million. At itinaas ni Sean ang hawak na card na naglalaman ng ganon kalaking halaga. Nanlaki ang mga mata ng ina at akmasa ng kukunin ng card, ngunit mabilis na iniwas ni Sean ang kanyang kamay saka isinuksok sa bulsa. Kilala nito ang inang mukhang pera. Sean, iho, hindi naman pwedeng solohin mong 10 million. Ibigay mo sa akin ng kalahati. Saad ng ina niya. Ngumiti lang si Sean at nagpatuloy sa pagkain, habang si Aling Salud ay tahimik na umiiyak sa isang sulok dahil awang-awa ito kay Eliza na ibinenta ng sarili nitong asawa. Tahimik na nakatanaw si Eliza sa bintana ng kotse habang unti-unting lumalayo sa bahay na pinagdalhan sa kanya ni Holden. Ngayong tuluyan na siyang itinapo ng sariling asawa kapalit ng pera ay ibang buhay na ang tatahakin niya. Tahimik ang driver habang nagmamaneho. Sa loob ay may mahinang music mula sa stereo. Kaninang umaga ay naunang umalis si Mr. Saavedra dahil may aasakasuhin pa daw ito sa opisina. Kaya naman si Wilfred ang nagmaneho para sa kanya. Bes, ano bang nangyari sa'yo at di ka nakauwi? Kagabi pa ako halos mapraning kakaisip sa'yo. Talak ng best friend niya sa kabilang linya. Kagabi pa ito tumatawag pero dahil pinatulog nga siya ay hindi niya na ito nasagot pa. Mahabang paliwanag, Bes. Pero uuwi ako bukas at magpapaliwanag. Anya, bukas? You mean, hindi ka papasok ngayong araw? Naguguluhan itong tanong. Basta, saka na natin pag-usapan ng personal, okay? Marahas itong bumuntog hininga. Ay, sige na nga. Basta safe ka ha. Hihintayin kita bukas. Ilang oras ang lumipas bago huminto ang kotse sa harap ng isang napakalaking bahay. Nasa Maynila na sila ngayon. Napalunok si Eliza at napanganga sa paghanga. Hindi pa man siya nakabababa ay bumukas na ang pinto at sinalubong siya ng mga kasambahay. Welcome home, ma'am. Ma'am? Nagulat siya. Dinala siya nito sa malawak na living room kung saan may isang lalaking nakaupo habang tahimik na nagbabasa ng ilang dokumento. Nang marinig nito ang kanyang yabag ay dahan-dahan nitong nagtaas ng tingin. Sir, nandito na po si Mama Liza. Sabi ng kasama niyang maid. Napatingin pa nga siya rito dahil sa pagtataka kung bakit kilala na kaagad ng maid ang kanyang pangalan. Inutusan ito ni Holden na dalhin siya sa magiging kwarto niya. Sumunod naman kaagad ang katulong habang si Holden ay sinusundan ng tingin ng dalawa. Bahagya itong napangiti dahil tapos na ang paghihirap ni Eliza sa asawa nitong si Sean. Ngayon ay maayos na ito sa poder niya. Pagpasok ni Eliza sa loob ng malawak na kwarto ay napanganga siya. Ito magiging kwarto ko? Masaya niyang tanong. Malaki at malawak kahit ang higaan ay kasya ng 3 tao. Ngumiti ang katulong. Yes ma'am, ang swerte niyo po dahil ikaw palang babaeng kauna-unahang dinala ni Sir Holden dito sa loob ng kanyang bahay. Hindi man makapaniwala si Eliza dahil ang gwapo ni Holden at paniguradong maraming kakagusto. Pero wala man siya sa lugar para magtanong. Thankful siyang may mabuti itong puso at tinulungan siyang hindi mapunta sa masamang tao. Nang makalabas ang katulong sa loob ng kwarto ay marahan siyang umupo sa gilid ng kama at inilibot ang kanyang paningin. Wari ba'y may mainit na haplos siyang nararamdaman sa kanyang puso. Maya-maya'y napaigtad si Eliza nang may kumatok. Si Holden ang nabungaran niya sa labas. Seryoso ang lalaki. Prepare yourself. May pupuntahan tayo bago tumuloy ng opisina. Sabi nito sa kanya. Tumango si Eliza at tinungo ang banyo upang maligo.
Nagbihis ng damit na nakahanda para sa kanya at pagkatapos ay umalis na sila ni Holden. Pinag-shopping siya nito bago tumuloy sa kumpanya ng lalaki. Tahimik siyang bumaba ng sasakyan at sumunod papasok sa loob ng mataas na gusali. Pagdating sa loob ay nagpatawag ng meeting si Holden. Inipon nito ang mga employee sa conference room at kasali na doon si Sean. Nakita kaagad ni Eliza si Sean na hindi siya napansin dahil abala ito sa hawak na cellphone. Nakasuot si Eliza ng simple puting blouse at itim na palda. Halatang kinakabahan habang sinusundan ng bawat hakbang na lalaki. Agad na nakuha ng dalawang atensyon ng mga empleyado. Iisa ang reaksyon sa kanilang mga mata. Habang nakatingin kay Sean ay dama niyang matinding galit dahil sa ginawa nito sa kanya. Pero naisip ni Eliza na kundi nito iyon ginawa ay wala siya ngayon sa tabi ni Holden. Kaya salamat sa lalaki. Good morning everyone. Malamig ngunit maotoridad na bati ni Holden. Sabay-sabay na tumayo ang mga empleyado. Good morning, Sir Holden. Tumingin si Holden kay Eliza bago muling hinarap ang lahat. I'd like you to meet Miss Eliza Noble, my new assistant. Napaangat ng tingin si Sean direkta sa asawa pagkarinig ng pangalan nitong binanggit ng boss niya at hindi ito makapaniwala sa nakita. Paano nangyari yun? Nagkatingin na naman ang mga empleyado. Marami ang nagulat dahil hindi basta-basta tumatanggap ng personal assistant si Holden. Kilala itong istrikto at halos walang babaeng nagtatagal sa posisyong yun. Welcome, Miss Eliza. Magalang na bati ng HR manager. Halos lumuwa pa rin ang mga mata ni Sean. Gulong-gulo kung bakit ito naroon at kung paanong nagkakilala ang kanyang boss at ang kanyang dating asawa. Ngumiti si Eliza at bahagyang yumuko sa mga naroon. Nagpakilala din ito gamit ang kanyang apelido sa pagkadalaga dahil nasusuka siyang gamitin ang apelidong Valider. Salamat po. Sana'y maging maayos ang samahan natin bilang employees. Dagdag ni Eliza, may nahihiyang ngiti sa labi. Habang nagpapalakpakan ng ilan ay palihim namang nagbubulungan ng iba. Sino kaya siya? Ang bilis naman niyang naging personal assistant ng CEO. Hindi kaya kamag-anak ni Sir Holden? Special kasi, hindi na dumaan sa tamang process kung paano makapasok dito. Ngayon ko lang siya nakita. Hindi pinansin ni Eliza mga bulungan. Maaring curious ang iba. Treat her with the same respect you give me. Kung may kailangan siya para sa trabaho, siguraduhin yung matutulungan niyo siya. Sabi ni Holden. Yes sir. Sagot ng lahat. Maya-maya'y inilibot siya ni Holden sa buong kumpanya. Ipinakita nitong iba't ibang department at ipinakilala sa bawat manager. Kung may hindi ka maintindihan, direkta kang lumapit sa akin. Mahinang sabi ni Holden. Tumango si Eliza na masaya. Opo sir, gagawin kong lahat para hindi kayo mapahiya. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa labi ng lalaki. Good, you have 1 week training. Maiksing sabi nito. Pabalik na sila sa office nang biglang humarang si Sean. Sir, pwede ko ba makausap ang asawa ko? Pakiusap ni Sean sa boss niya. Hinawakan ni Holden ang kamay ni Eliza at agad namang napatingin si Eliza sa mainit na palad ni Holden. Your wife? Baka nakakalimutan mo na binenta mo si Eliza. Sa narinig ay tila punyal na tumarag sa puso yun ni Eliza. Tumango si Sean. Tumingin kay Eliza na may matigas na ekspresyon sa muka. Eliza, mag-usap tayo. Bakit kasama mong boss ko? Puno ng pagtataka ang boses ni Sean. Dapat si Mr. Martinez ang kasama mo. Akma sanang hahawakan ni Sean ng babae pero nagtago ito sa likuran ni Holden. Sean, tapos na tayo. Wala ka nang pakialam sa akin. Inis na tumalikod si Eliza at nauna na sa office. Akmang susundan nito si Eliza ngunit hinarangan ito ni Holden. Simula ngayon, hindi ka na pwedeng lumapit kay Eliza. Once na ginulo mo siya, tatanggalin kita sa trabaho at ipapablock kita sa lahat ng kumpanya para wala nang tumanggap sa'yo. She's mine now. Remember that. Mahina, bagaban madiin ang boses ni Holden. Alam ni siya na hindi nagbibiro ang boss niya. Ginagawa nito ang anumang sinasabi. Saka ano bang laban niya? Nanginginig ang kanyang mga kamay na tinawagan si Mr. Martinez. Matagal bago nito sinagot ang kanyang tawag na halos ikaubos ng kanyang pasensya. Mr. Martinez,
Bakit na kay Holden ang asawa ko? Usapan natin, ikaw ang bibili sa kanya. Galit si Sean. Humalakhak si Mr. Martinez sa kabilang linya. Siya naman, it's a business. Malaking utang ko kay Sean kaya naman na mag-offer siya sa akin ng 50 million kapalit ang asawa mo. Abay sino ba naman ako para tumanggi? Kaya binigay ko na. Malakas na tawa ang sunod na narinig ni Sean sa lalaki. Ano? 50 million? Nanlaki ang mga mata ni Sean at hindi makapaniwala. Galit na galit itong mas kumita ng malaki si Mr. Martinez kesa sa kanya. Hayop ka. Magkita tayo. Ibibigay mo sa akin ng 30 million kundi papatayin kita. Pagbabanta ni Sean, tumawa sa kabilang linya si Mr. Martinez. Huwag ka magsalita ng tapos, Mr. Valider. Baka ikaw ang ipapatay ko. Kumukha kang pera. Si Mr. Saavedra ang kausapin mo at hindi ako. Nanginginig ang mga kamay ni Sean sa matinding galit na binaba ang linya. Ilang beses sinikap ni Sean na makausap si Eliza ngunit hindi pa rin matsyempuhan ni Sean. Sa tuwing susubukan niyang lapitan ng babae ay palagi niya itong nakikitang kasama si Holden. Sabay pumapasok sa opisina ang dalawa. Sabay ring nagtatanghalian sa cafeteria at halos sabay ding umuuwi. Dahil doon ay nagsimulang umugong ang iba't ibang chismis sa buong kumpanya. Baka may relasyon sina Sir Holden at Miss Eliza. Hindi naman siguro, pero halatang espesyal ang trato ni Sir sa kanya eh. Napansin niyo naman maganda si Miss Nobel at bagay sila. Lalong naikuyom ni siya ng kanyang mga kamao sa tuwing naririnig niya mga yun. Hindi niya maintindihan kung bakit nagsiselos siya. Siya mismong nagbenta kay Eliza kapalit ng malaking halaga. Ngunit ngayong nakikita niyang unti-unti na itong nagiging malapit sa kanyang boss ay tila may kung anong sumisikip sa kanyang dibdib. Nagsisisi na ba siya sa kanyang ginawa? Sa hapong yun ay nagpaalam si Eliza kay Holden na mauuna na siyang umuwi dahil pupuntahan niya ang kaibigan at kukunin na rin niya ang kanyang mga gamit sa apartment ni Cynthia. Ilang araw din kasi siyang hindi nakauwi. Sige, mag-ingat ka. I will call you later. Ipagmamaneho ka ni Wilfred. Sabi ni Holden sa kanya. Thank you, sir. Ngumiti si Eliza bago tumalikod. Tinawagan naman ni Holden si Wilfred at sinabing bantayan ng maayos si Eliza at huwag hahayaang makalapit si Sean. Alam kasi ni Holden na binabantayan nito ang bawat kilos ng babae. Sa labas ay kanina pa nag-aabang si Sean kay Eliza, kaya nang makita ang babae ay agad niya itong sinalubong. Eliza! Napahinto si Eliza nang marinig ang pamilyar na boses. Dahan-dahan siyang lumingon at nakita ang dating asawa. Anong kailangan mo? Malamig niyang tanong. Huminga ng malalim si Sean. Gusto lang kita makausap. Wala na tayong dapat pag-usapan. Eliza, alam ko nagkamali ako. Nagkamali? Sean, hindi mo na ako sinaktan. Ibinenta mo ako. Napatungo ang lalaki. Hindi niya alam kung pera ba talagang mahalaga sa kanya o si Eliza. Hindi ko akalaing mangyayari to, Eliza. I'm sorry. Mapait na ngumiti si Eliza. Sa isip niya napakadaling mag-sorry ni Sean na para bang hindi nito niyurakan ang buong pagkatao niya. Hindi mo inakala? O hindi mo lang inakala na si Sir Holden ang lalaking bumili sa akin? Nasasaktang saad ni Eliza. Natigilan si Sean. Dama ang sakit sa boses ng asawa. Unti-unting namuo ang luha sa mga mata ni Eliza pero pinilit ng babae na wag itong makita ni Sean. Please lang, Sean. Ito nang huling pagkakataon na lalapit ka sa akin. Nagawa mo ng lahat ng pasakit na gusto mo. Sana naman masaya ka na. Kayo ni Amber. Tumalikod si Eliza pero pinigilan nito ni Sean sa kamay. Ngunit dumating si Wilfred. Mabilis na hinawi ang braso ni Sean. Sa ginawa ng lalaki ay nagalit si Sean. Huwag kang makialam dito, Wilfred. Asawa ko to. Ani siya na takmasan ng susuntukin nito si Wilfred, ngunit mas mabilis ang lalaki na tinutukan ng baril sa sentido si Sean. Nandilat ito at nanigas sa kinatatayuan. Pasensya na, Sean. Utos ni Mr. Saavedra na protektahan ko si Eliza. Kung may problema ka, siya ang kausapin mo. Saad ni Wilfred sa mahinang boses. Hindi na nakapagsalita pa si Sean dahil natakot sa bodyguard ni Holden. Hindi siya sasantuhin ng bala nito. Nakahinga naman ng maluwag si Eliza nang makitang umatras si Sean at hayaan silang umalis ni Wilfred. Nagpasalamat naman si Eliza sa lalaki.
Ang pangyayaring yun ay kita ni Holden sa monitor. Nang masigurong safe si Eliza ay sa kanya itinuloy ang ginagawa. Ano? Binenta ka ni Sean sa boss niya kay Mr. Saavedra? Nakanganga si Cynthia sa pagkagulat nang ibalita ang lahat. Sinabi niya sa kanyang kaibigan ang ginawa ni Sean, maging ang pagsugod nito sa kanya na gustong bawiin kay Holden dahil alam niyang may masama na naman itong binabalak sa kanya. Oo, Cynthia, at hanggang ngayon ginugulo pa niya ako. Pansamantala sa poder mo na ako ni Sir Holden. Grabe, ngayon lang ako naka-encounter ng taong walang puso. Mabuti pa ang saging may puso, pero yung asawa mo wala. Galit na galit si Cynthia na sumisigaw. Bumuntong hinga siya. Alam mo, mabait pa rin ang Diyos sa akin dahil hindi niya ako pinabayaan. Bagkus naging maayos na ang buhay ko ngayon kumpara nung nasa poder niya ako. Ngayon maayos na ang lahat. Ang trabaho ko, may malaking sweldo, libre pa si tirahan kaya naisip kong dahil sa ginawa niya nakawala ko kay Sean. Iiling-iling si Cynthia, hindi pa rin makapaniwala sa ginawa ng kanyang asawa. Napatunayan niya lang na hindi talaga siya minahal ni Sean, kundi ginamit lang siya at pinasakitan. Bago siya nagpaalam sa kaibigan ay pinasalamatan niya muna ito sa lahat ng naitulong sa kanya. Sa pagkupkup nito ay si Cynthia na lamang ang ipinapaabot niya ang kanyang resignation letter sa dating kumpanyang pinapasukan. Nakiusap pa ito sa kanya na ilakad kay Holden para makapasok sa Saavedra Company. Nakako naman siyang kakausapin ng amo tungkol dito. Inihatid pa siya ni Cynthia hanggang sa gate. Nagyakapan sila at nagpaalam sa isa't isa. Ingatan mo tong friend ko ha, kung hindi ikaw ang mananagot sa akin. Nagawa pa siyang ibili nito kay Wilfred. Ngumiti lang ang binata at tinanguan si Cynthia. Siya naman ay sumakay na sa kotse. Nakailang kaway pa siya hanggang sa tuluyan silang makalayo. Habang si Holden ay nasikaso muna ang annual gala ng Saavedra Group para sa isang engranding pagtitipon na dadaluhan ng pinakamayayamang negosyante, investors at kilalang personalidad sa bansa. At dahil 3 araw na lang gaganapin na ang event, personal na ipinatawag ni Holden ang isa sa pinakasikat na fashion designers upang gumawa ng gown para kay Eliza. Nag-set siya ng araw para madala sa shop nito ang babae upang sukatan ng damit. Siya ang namili ng designs na alam niyang babagay kay Eliza. Ako ba talaga magsusuot nito, sir? Hindi makapaniwalang tanong ni Eliza nang makita ang sketch ng kanyang gown para sa gala. Umaga yun at nasa loob na sila ng office. Tumango si Holden. Yes. Do you like it, Eliza? Nakangiting tanong ni Holden na nahawa sa napakagandang ngiti sa labi ng babae. Tumango-tango si Eliza. First time ko makapagsuot ng ganito kagandang damit, Sir Holden. Medyo emosyonal ang reaksyon nito. Yun ang totoo. At first time niya ring mag-attend ng tinatawag na annual gala dahil ni minsan ay hindi siya inimbitahan o dinala ng asawa sa event na dinadaluhan nito. Ikinakahiya siyang makasama ng asawa. Ngumiti lang si Holden habang nakatingin sa magandang babae sa kanyang harapan. Napakasaya ng puso niya habang nakikita itong nagniningning ang mga mata. Paano naman nagawang sayangin ni siya ng ganitong babae? Kaya pagsisisihan ni siya ng ginawa nito kay Eliza. Nang dumating ang gala night ay suot ni Eliza ang napakagandang gown. Sa unang tingin ni Holden ay hindi na siya bigo sa kanyang expectation. Perfect. Bulong sa sarili ni Holden habang sinasalubong ang babae upang alalayang sumakay ng kotse. Ang mga maid na nakatingin kay Holden at Eliza ay nakangiti rin sa galak. Ngayon lang nila nakita ang kanilang amo na ganito kasaya. Sa kabilang dako, magkasama si Amber at Sean na mag-attend ng gala sa gabing yun. Suot ni Amber ang magandang gown na ito ang pumili sa mall. Nagkakahalaga yun ng 500,000 kaya proud na proud si Amber dahil talagang ginastusan ni Sean ang kanyang gown. Plus, isinama pa siya sa gala. Sweet na sweet ito kay Sean habang nakakapit sa braso ng nobyo. Unang dumating sa lugar sina Holden at Eliza. Nakasuot si Holden ng custom-made na itim na tuxedo na lalong nagpalakas ng kanyang karisma bilang isang batang bilyonaryo. Ang lahat ng matay na pako kay Eliza. Suot niyang isang eleganteng champagne-colored gown na kumikislap sa bawat tama ng ilaw.
Ang mahabang buhok ng babae ay maayos nakakulot at nakalilay sa isang balikat, habang ang simpleng diamond earrings at manipis na kwintas ay lalo pang nagpatingkad sa kanyang natural na kagandahan. Halos mapahinto ang buong ballroom. Wow! Hindi ata tayo na-inform na may girlfriend na si Mr. Saavedra. Napakaganda niya! Bagay na bagay sila ni Mr. Holden sa Saavedra. Parang sila ang hari at reyna ng gabing ito. Nagkakagulo ang mga bulungan sa loob habang hindi maalis ang tingin ng mga bisita kay Eliza. Si Eliza ay medyo ilang sa kanyang suot, maging sa uri ng titig ng mga tao sa kanyang palibot. Naramdaman yun ni Holden kaya ginagap niya ang palad ng dalaga. Bagyang nanlalamig yun. Sa kabilang panig ng ballroom, bagong dating sina Sean kasama ang girlfriend nitong si Amber. Nang mahagip ng kanyang paningin si Eliza ay naistatwa ito sa kanyang kinatatayuan. Hindi niya akalaing ang babaeng dati niyang minamaliit ay kayang maging napakaganda ng ganito. Ngunit mas masakit para sa kanyang makita ang paraan ng paghawak ni Holden sa kamay nito habang inaalalayang maglakad. Hindi yon kilos ng isang amo at isang employee lamang sa paningin ng mga tao, kundi kilos ng isang lalaking handang protektahan ng babae sa kanyang tabi. Napansin naman ni Holden ang mga matang nakatitig kay Eliza. Inilipat ni Holden ang pwesto ng babae sa kabilang bahagi, kaya nagtama ang mga tingin ng dalawa. May warning ang kay Holden habang ang tingin naman ni Sean ay isang naiinggit. Nang makita ni Eliza si Sean ay napasiksik ito sa katawan ni Holden. Relax. Naramdaman kaagad yun ni Holden. Ngumiti si Eliza at bahagyang tumango. Napanatag siya. Sa tabi ni Holden, alam niyang hindi na siya masasaktan ni Sean. Mas lalo naging masigla ang gabi habang nagsisimula ang programa ng annual gala ng Saavedra Group. Nagliwanag ang buong ballroom sa makukulay na ilaw habang tumutugtog ang isang live orchestra. Isa-isang ipinakilala ang mahalagang bisita, kasosyo sa negosyo at mga empleyadong nagbigay ng malaking kontribusyon sa kumpanya. Sa gitna ng kasiyahan ay magkatabing nakaupo sina Holden at Eliza sa VIP table. Paminsan-minsan na iyumuyo ko si Holden upang tanungin kung komportable ba ang babae o kung may kailangan ito. Nasa simpleng pag-aalalang yun ay nagbibigay ng kahulugan kay Eliza, maging sa mata ng lahat ng naroon. Sa kabilang mesa, hindi maalis ni Sean ang kanyang tingin sa dalawa. Mahigpit niyang hawak ang baso ng alak habang pilit na nilulunok ang selos at inggit. Bakit nararamdaman ko to, Eliza? Bakit? Ngit-ngit ni Sean at gustong lapitan ng dalawa at kunin ang babaeng dati ay sa kanya. Sa bawat ngiting ibinibigay ni Holden kay Eliza ay parang may kutsilyong unti-unting tumatagos sa dibdib niya. Ngayon niya lamang napagtanto ang katotohanan. Hindi na kayang makita ang asawa na masaya sa piling ng ibang lalaki. Kanina ka pa ganyan, Sean. Ano bang problema? Galit na tanong ni Amber nang mapansin ang pagiging malamig ni Sean sa kanya. Hindi siya nito magawang sulyapan kahit napakaganda niya sa kanyang suot na gown. Nang makita si Eliza, naunawaan yun ni Amber. Dahil sa babaeng yun, nagtatakang napatitig si Amber sa gawin ni Eliza. Paano ito napunta sa gala? Siguradong kasama nito si Mr. Martinez, ang lalaking matandang may edad na bumili kay Eliza. Masama itong tiningnan ni Amber. Sinadya nitong sumama sa matandang yon para lang magpapansin kay Sean. Malanding babae talaga. Papalapit na sana si Amber kay Eliza nang inimbitahan ng host ang lahat sa dance floor. Ladies and gentlemen, let us begin this wonderful evening with our first dance. Tumayo ang babae. Hawak ito sa kamay ng isang matipunong lalaki at nagtungo sa gitna ng bulwagan ng dalawa. Sino naman ang lalaking ito? Hindi yun si Mr. Martinez at mukhang bata pa. Halos malukot ang mukha ni Amber. May I have this dance? Tanong ni Holden sa babae. Napangiti si Eliza bago marahang inilagay ang kanyang kamay sa kamay ng binata. It would be my pleasure, Mr. Saavedra. Nang magsimulang tumugtog ang mabagal na musika, dahan-dahang sumayaw ang dalawa sa gitna ng ballroom. Napuno ng paghanga ang mga bisita. Kung hindi lang kilala ng mga taong yun na assistant lamang si Eliza, iisipin ng lahat na magkasintahan ng dalawa. Sweet kasi ang eksena. Magkatitigan pa ang dalawa at
nakangiti sa isa't isa. Samantalang si Sean ay halos hindi na makahinga sa sobrang selos sa kanyang kinauupuan sa mga sandaling yun. Hindi na niya napigilan ang sarili. Tumayo siya at mahigpit na nakakuyom ang mga kamao habang nakatingin sa magkasayaw. Alam niyang mahal pa siya ni Alyssa kaya pinagseselos siya nito. "Sean, saan ka pupunta?" Inis at pahabol na tanong ni Amber nang tumayo ang lalaki. Hindi ito sumagot. Ang tanging nasa isip ni Sean sa mga sandaling yun ay kung paano mababawi ang babaeng siya mismo ang nagtulak palayo. Alyssa, mag-usap tayo. Mabilis na hinaltak ni Sean ang kamay ni Alyssa. Walang ingat at halos masubsob ang babae, kundi pa nandoon si Holden na agad na niyakap ang dalaga. Sean, anong ginagawa mo? Seryosong tanong ni Holden, ang mga matay nag-aapoy sa galit. Bitawan mong asawa ko, sir. Wala kang karapatan sa kanya. Gigil na sigaw ni Sean at nanlilisik ang mga matang nakatingin kay Holden. Napatigil ang mga tao sa kanilang paligid dahil sa ginawang eksena ni Sean. "Sean, ano ba? Bitawan mo nga ako!" Binawi ni Alyssa ang kanyang kamay pero ayaw bitawan ni Sean. Mahigpit yung hawak at pilit na gustong kaladkarin palabas ng gala para makapag-usap sila. Si Amber ay mabilis na lumapit sa mga ito. "Ang kapal din ang mukha mo, Alyssa, para sumama sa gala na to, kahit na hindi ka invited para lang makapagpapansin sa boyfriend ko." Habang papalapit si Amber ay saad nitong galit. Nabaling ang tingin ng mga taong naroon kay Amber dahil sa malakas na boses nito. Ang nais ng babae ay ipahiya si Alyssa. Hawak pa rin ni Sean si Alyssa na napatitig din kay Amber. Pilit na nagpupumigla sa pagkakahawak ni Sean. Hindi na nga nito pinansin si Amber. Let her go, Sean. Inis na mando ni Holden. Nagtitimpi ito sa galit na agad pinigya ang braso ng lalaki para mabitawan nito si Alyssa na nagtagumpay si Holden. Sa sakit ay nabitawan ni Sean ang babae. And you, wala kang karapatang insultuin ng empleyado ko sa harap ng mga bisita ko. Galit na sabi ni Holden kay Amber. "Paanong hindi? Mga agaw ang babaeng yan. At kaya siya nandito para kunin ang atensyon ng boyfriend ko." Sigaw ni Amber at dinuro pa si Alyssa na tahimik lang. Gusto niyang sabunutan ang babae at ilang paso sa sahig pero ayaw niyang manggulo sa event. Nahihiya siya kay Holden kaya sa abot ng makakaya sa kabila ng pangmamaliit ni Amber ay nanahimik siya. Humakbang si Holden papunta sa gitna ng ballroom. Hindi na siya natutuwa sa mga nangyayari at sa mga panggugulo ng mga ito. Security! Ilang segundo lamang ang lumipas ay mabilis na lumapit ang 4 na security personnel. Natataranta naman sina Amber at Sean. Sir! Itinuro ni Holden sina Sean at ang kasama nitong babae na nanggugulo. Escort them out! Utos ni Holden na agad namang sinunod. Nilapitan ng dalawa at pinakaladkad palabas ng event. Saka pa natahimik nang mawala ang dalawa. Nilapitan naman ni Holden si Alyssa na nag-aalala sa kainalalayan nito yun paupo. Naiiling si Alyssa. Ano pa ba ang gusto ni Sean sa kanya? Bakit ayaw siya nitong patahimikin? Ayaw siyang tigilan ng dalawa. I'm sorry for what happened, Alyssa. Promise, hindi na mauulit to. Hindi ko nahahayaan pang makalapit si Sean sa'yo, okay? Ani Holden. Salamat, sir. Tahimik na tumango si Alyssa. Mabuti na lang at nandoon ang lalaking tagapagtanggol niya. Paglabas ay galit na galit si Sean na pinagsusuntok ang pader dahil hindi niya nakuha ang asawa kay Holden. Ngayon ay nais nilang magbago at nagsisisi sa kanyang ginawa kay Alyssa. Wala na ba talagang chance maibalik ang dati sa kanilang dalawa? Kasalanan mo lahat ng to, Sean! Sabihin mo nga sa akin, mahal mo pa ba ang babaeng yon? Sumisigaw sa inis si Amber. Galit itong hinarap ni Sean. Oo, mahal ko pa si Alyssa. At hindi ako titigil hanggat hindi ko siya nababawi kay Holden. Nanlilisik ang mga matang sabi ni Sean. Natigilan si Amber at hindi makapaniwala sa narinig. Hindi siya papayag na mawala sa kanya si Sean. Walang sino mang babae ang pwedeng umagaw sa kanya kay Sean. Hindi ako papayag, Sean. Hindi mo ako pwedeng iwan! Pagmamakaawa ni Amber. Sa halip na pansinin nito ni Sean ay sumakay ito ng kotse at iniwan ng babae. Ayaw niya na itong makita.
Kung dati ay si Amber ang babaeng nais niyang makasama, ngayon naman ay naiinis siya sa bawat buka ng bibig nito. Kahit ang boses ng babae ay kinasusuklaman niya at ayaw niyang marinig. Wala siyang ibang nais ngayon kundi ang makasama ang asawa. Lahat ay gagawin niya para maibalik sa kanya si Alyssa. Pagdating sa bahay ay umiiyak si Manang Salud nang sinalubong siya. Sir, ang lola mo! Inatake ang lola mo! Tarantang sabi nito. Madali siyang pumasok sa loob ng bahay diretso sa silid ng abuelo. Inatake ito, naninigas at hirap huminga. Manang, dali natin si lolo sa ospital. Mabilis nang binuhat ang kanyang abuelo pero hinarang siya ng kanyang ina. Sinabing wag nang dalhin ang kanyang lolo dahil matanda naman na ito at walang silbi. Nagulat man sa sinabi ng kanyang ina ay hindi siya nakinig. Dinala pa rin ang abuelo sa ospital. Hindi naman niya ito kayang panoorin na lang na hirap huminga. Naalala niya si Alyssa. Ito kasing madalis mag-alaga sa kanyang abuelo. Pero simula nang mawala si Alyssa sa kanila ay naging malungkot ang matanda. Pagdating sa ospital ay agad itong inasikaso ng doktor. Umiiyak pa rin si Manang Salud dahil sa pag-aalala. Nilingon niya ito at nagliwanag ang kanyang isipan. Manang, tawagan mo si Alyssa. Sabihin mong nasa ospital si lolo. Alam kong pupunta siya. Utos niya kay Manang. Natigilan si Manang dahil sa pagkakaalam nito ay wala nang pakialam ang amo tungkol sa asawa. Kahit na siya man ay namimiss din si Alyssa. Kung hindi alang-alang sa matanda ay hindi na siya mananatili sa mansyon. Baka sabay na silang umalis ni Alyssa noon. Subalit, walang mag-aalaga sa bedridden na matanda. Sige ho sir, tatawagan ko si Alyssa bukas dahil hindi ko na nadala ang cellphone ko. Sabi ni Manang. Pasado 10:00 ng gabi nakauwi si Alyssa at Holden. Pakaramdam ni Alyssa ay pagod na pagod siya. Hindi sa event kundi sa mga taong nanggulo kanina. Just take a rest, Alyssa. Alam kong pagod ka. Inihatid pa siya ni Holden sa kanyang kwarto. Good night, Sir Holden. Thank you kanina sa pagtatanggol mo sa akin. Tinitigan siya nito. Titig na parang nanunuot sa kanyang mga kalamnan. Nag-aalala ako sa iyo, Alyssa. Sa tingin ko, lahat gagawin ni Sean para makuha ka niya. May gusto lang ako malaman. Mahal mo pa ba si Sean? Hindi sigurado si Holden kung takot nga bang nararamdaman niya na mapahamak si Alyssa o kung takot na malaman ang tunay nitong damdamin para sa dating asawa. Gusto niyang magkaroon ng mas higit na karapatan kay Alyssa dahil lamang pa rin si Sean. Legal nitong asawa ang babae. Hindi na sir. Nakatangong tugon ni Alyssa. Bago na sinagot ang tanong ni Holden ay kinapa muna niya ang kanyang puso kung totoo ngang wala na siyang nararamdaman para dito. Nakahinga ng maluwag si Holden sa sinabi ni Alyssa. Lihim na napangiti. Good. Magpahinga ka na. Pagkuway tumalikod, saka lang nabitawan ang magandang ngiti sa labi na hindi yun nakikita ni Alyssa. Si Alyssa naman ay sinundan ng tingin si Holden bago isinara ang pinto. May kaunting kiliti siyang nararamdaman sa puso. Napabuntong hininga siya at pagod na pabagsak na humiga sa ibabaw ng kanyang kama. Sa pagod ay nakatulog kaagad ang babae na hindi na nakapagbihis pa. Kinabukasan, sa ospital nagising si Sean. Stable na ang lolo niya at inatake lang ng asthma. Naagapan naman at nabigyan ng lunas. Malungkot siyang tumingin sa tulog na abuelo. Sumagi na naman sa kanyang alaala si Alyssa. Ang bigat ng dibdib niya na parang pinipiga. Wari ba tanging si Alyssa lamang ang makakapagpagaan nito? Bumukas ang pinto ng kwarto at iniluwas si Amber. Walang gana itong nilingon ni Sean. Galing ako sa inyo. Sinabi sa akin ni Marga na nandito ka. Sean, I'm sorry kagabi. Di ko sinasadya. Mahal kita kahit anong gusto mong gawin okay lang. Basta wag mo lang akong iwan. Please. Halos maglumuhod si Amber. Naiiyak na naman si Sean. Sising-sisi dahil naaalala niyang panlulokong ginawa niya kay Alyssa. Mahal ko si Alyssa. Pero huli ng lahat. Sana pala hindi ko siya sinaktan. Hindi ko siya binenta. Kung binigyan ko siya ng halaga, kung hindi ko siya nakitang masaya sa piling ni Holden, hindi ko may isip ang pagkakamali ko. Wala akong kwentang asawa, Amber. Sinayang ko si Alyssa. Umiiyak si Sean na puno ng pagsisisi. Naiinis at nasasaktan si Amber pero mahal niya si Sean kaya magtitiis siya kahit na ayaw niyang marinig ang pangalan ng babaeng yun.
Niyakap niyang lalaki. Kung mahal mo talaga si Eliza, edi palayain mo siya at hayaang maging masaya sa iba. Promise, hindi ko na siya guguluhin pa. Mahal kita, Sean. Hindi kita iiwan kahit na ipagtulakan mo ko. Kalimutan mo lang si Eliza. Nasaktan si Sean. Kaya niya nga bang isuko ang babaeng mahal na maging masaya sa iba? Gagawin niya yun kung kahit sa huling pagkakataon ay makausap niya si Eliza. Mula ng gabi ng event at sa pag-amin ni Eliza na hindi na mahal si Sean, ibang-iba na ang naging kilos ni Holden. Mas naging caring, protective at higit pang nais maramdaman ni Eliza ang nasa loob niya. Habang si Eliza naman ay nag-bloom, mas lalo itong gumanda. Masayang masaya sa kanyang ginagawa lalo na at kasama lagi ang lalaki nagpapasaya sa kanya. Halos ayaw nang mawala sa paningin ni Holden ang dalaga. 2:00 ng hapon habang may kamiting si Holden sa loob ng kanyang opisina nang mapansing di mapakali si Eliza sa table nito. Kita yun ni Holden dahil salamin ng pader sa pagitan nilang dalawa. Nagtungo sa banyo ang babae at halos 30 minutes nang hindi pa lumalabas. Matapos makipag-business deal sa kanyang panauhin at umalis na ito sa kanyang opisina, ay tinungo ni Holden sa banyo ang babae sa kaalanganing kumatok. Eliza, may problema ba? Bumukas ang binto pero ulo lang ni Eliza ang sumingaw. Namumula ang magkabilang pisngi nito. Sir, meron ako. What do you mean? Hindi kumibo si Eliza. Huwag na lang niya kayang sabihin, kaso baka mamaya ay magkalat siya at mas nakakahiya yun. Sir, kailangan ko kasi ng napkin. Hirap man ay nasabi pa rin ni Eliza. Muling isinara ni Holden ang pinto at tinawagan si Wilfred sa kainutusang bumili ng napkin. Ano ho, sir? Tila nabingi naman si Wilfred sa narinig. Bakit siya? Gusto niyang magreklamo, humindi. Ngunit ay bawal tanggihan si Holden. Saan naman kaya niya ito gagamitin? Matapos maibaba ang linya ay nag-search si Wilfred sa Google kung saan makakabili ng napkin. Ilang segundo pa ay nasa loob na ito ng convenience store. Napansin niyang puro babae ang nasa loob at ang 2 babae ay nasa counter. Pagpasok ni Wilfred ay napatingin agad sa kanya ang 2 babae. Ngumiti at nagkatinginan pa nga. Hi sir, anong kailangan niyo? Tanong agad ng isang babae. Hindi siya sumagot kundi naghagilap ng kailangan. Yung tigasin na akala yata ay yosi ang bibilhin pero napkin pala. Sobrang nakakahiya. Ngayon niya lang ito naramdaman sa tanang buhay niya. Ang sweet naman ni sir sa girlfriend niya. Sana ako na lang. Nakangiting sabi ng babaeng nag-punch ng pinamili niyang napkin. Dinamihan niya na dahil hindi niya alam kung ano nga bang paggagamitin na Holden dito. Pagkatapos mabayaran ay parang bulang naglaho si Wilfred sa convenience store. Tahimik si Eliza sa loob na naghihintay ng muling katukin ni Holden. Eliza. Bahagya niyang binuksan ng pinto. Hindi makatingin ang babae sa kanyang boss nang iabot ang plastic sa kanya. Hindi siya makapaniwalang bumili ito para sa kanya. Nakahinga siya ng malalim. Thank you sir. Nahihiyang sabi niya bago muling isinara ang pinto. Ngayon lamang siya nakatagpo ng isang lalaking marunong magbigay ng respeto at tunay na pag-aalaga. Hindi niya tuloy maintindihan ang sarili. Pakiramdam niya'y nai-inlove na siya sa amo. Mariin siyang napailing. Hindi pwede. Ayaw niyang magbago ang magandang relasyon nila. Basta masaya siyang may isang Holden sa buhay niya. Sa ospital ay nakatulugan naman ni Sean ang pagbabantay sa kanyang abuelo at saktong maliwanag na ng magising na ito. Sir, ako na pong bahala sa lolo niyo. Di ba po may paso kayo? Si Manang Salud ang nagisnan niya. Hindi man lang dumalaw ang kanyang ina at kapatid sa kanyang abuelo dito sa ospital. Natawagan mo na ba si Eliza? Pupunta ba siya? Umiling si Manang Salud. Sir, hindi ko po siya nakausap eh. Hindi ko na po makontak ang numero ni Eliza. Nagpalit na po siya ata ng number. Ayaw na po talaga niyang magkaroon ng koneksyon sa pamilyang ito. Sana sir, hayaan na lang natin si Eliza kung nasan siya. Sana maging masaya siya. Parang maiiyak si Salud. Dala niyang mahalaga ito para sa babae. Siya lang naman ang hindi nagbigay ng importansya kay Eliza. Kaya nga ayaw na nitong bumalik sa kanya dahil napakasama niya.
Siguro nga oras na para hayaan niya na maging masaya si Eliza at magiging masaya lang ito kapag hindi na siya nakikita. Nakapagdesisyon si siya na mag-resign na sa trabaho dahil kinakain siya ng selos kapag nakikita niya si Holden at Eliza na masayang masaya at ang 10 milyong ibinalik niya kay Mr. Martinez kung sana ay ganun lang kadali mabawi niya ang asawa. Ano to? Ibinabalik mo sa akin ng 10 milyon, ganun ba? Nakangising tanong ni Mr. Martinez nang makipagkita siya at ilapag sa harapan nito ang card. Hindi ko kailangan ng pera. Mas mahalaga pala sa akin si Eliza. Ibinalik nito ang card sa kanya. Ungas ka. Kahit ibalik mo sa akin ang perang yan, sa tingin mo may babalik pa ang asawa mo? Hindi na, hoy. I-donate mo kung gusto mo. Pero di ko tatanggapin yan. Ibili ng babae. Total, wala na sa'yo maganda mong asawa eh. Ha? Humahalakhak ang mapang-asar na si Mr. Martinez, bagay na ikinayamot niya. Naiinis niya itong tiningnan. Gusto niyang basagin ang mukha nito pero ayaw niyang dagdagan ang kanyang mga kasalanan. Pinulot niya ang card at walang imik na lumabas ng club na yun. Ni hindi man lang niya nagawang sulyapan ng mga babaeng halos nakahubad nang nagsasayaw sa stage. Wala na siyang interes sa ibang babae at tanging si Eliza lang ang kailangan niya at ang kapatawaran nito. Saklolo, tulungan niyo ako! Ayokong pumasok! Ayokong sumayaw dyan, please! Maawa na kayo sa akin! Palabas na si siya nang makarinig ng sigaw ng isang babae. Hawak ito ng 2 lalaki sa magkabilang kamay at pilit kinakaladkad papasok sa club. Maiksi ang suot ng babae, nakamakeup ng makapal ngunit dahil sa luha ay nagkalat yun sa muka. Hindi nagdalawang isip si Sean na makialam. Bitawan niyo siya! Sigaw niya. Natigilan ng 3 at napatingin sa kanya na nagkaroon ng pag-asa ang babae. Nagpumigla sa pagkakahawak ng 2 lalaki at nang makabitiw ay agad tumakbo palapit sa kanyang dalaga. At hindi niya inaasahang luluhod ito sa kanyang harapan. Sir, tulungan mo ako please! Maawa ka sa akin! Napatitig siya sa luha ang babae. Nanlalaki ang kanyang mga mata. Eliza? Bulalas niya nang matitigan ito. Malakas na suntok ang nagpabalanda kay Sean ng isang lalaki. Nangalit ang anyo ni Sean. Pinulot ang bakal na nakasandal sa pader at walang pag-aalinlangang hinampas ang 2 lalaki. Sapul sa ulo ang mga ito kaya natimbuang sa semento. Pagkatapos noon ay yakap ng babae ang kanyang nararamdaman. Salamat! Gusto nila akong pasayawin sa club para magkapera. Nasa ospital kasi ang nanay namin. Kapatid ko pang 2 lalaki yan. Umiiyak ang babae na lumapit sa kanya. Anong pangalan mo? Ako po si Hannah. Napabuntong hininga si Sean sa pag-aakalang si Eliza ang nakita niya kanina. Kahawig lang pala nito. Mahaba ang buhok, balingkinita ng katawan at maamo ang muka. Binunot niya ang card na nasa bulsa at ibinigay sa babae. Kasama ito sa pagbabago niya. Gusto niyang makatulong sa iba. Gusto niyang bumawi kay Eliza. Heto, gamitin mo. 10 milyon ang laman ng card na yan sa'yo. Wika ni Sean. Mabilis siyang hinawakan sa kamay ng babae at umiiyak pa rin nagpasalamat. Salamat sir. Saan kita pwedeng puntahan? Balang araw babawi ako. Babayaran kita. Anito, ibinigay niya ang kanyang address. Heto, kapag may kailangan ka, hanapin mo lang ang pangalang Sean Valider. Seryosong nag-abot siya ng papel kung saan nakalagay ang address niya. Mabilis yung inabot ng babae bago nagpaalam sa kanya. Ilang sandaling sinundan ito ni siya ng tingin at tuluyang umalis nang makasiguradong nakasakay nito. Sinulyapan niya lang ang 2 kapatid nitong may tig-iisang bukol sa ulo. For the first time, nakagawa siya ng mabuti sa kapwa niya at magaan yun sa kanyang loob. Pagkatapos ay tumuloy siya sa kumpanya ni Holden upang tuluyang mag-resign. Ayaw niya nang guluhin pa si Eliza. Hahayaan niya na itong maging masaya sa taong nagbigay ng importansya sa babae. Sir, Napaangat ng tingin si Holden pagkarinig sa pamilyar na boses ni Sean sa kanyang harapan. Pagkatapos ay napatingin sa resignation letter na nasa ibabaw ng kanyang mesa. Binalaan niya ito na tatanggalin sa kanyang kumpanya once na ginulupan nito si Eliza at ipapa-blacklist sa lahat ng kumpanya upang wala na itong mapasukang trabaho.
Pero hindi na ginawa dahil totoong sakit ng pagkabigo ang nakikita niya sa mga mata ni Sean. Dahil dito ay nagbago ang isip niya. Mas gusto niya nang maramdaman nito ang pinakamalalim na sakit upang mapagtanto ni Sean kung anong sakit ang nararamdaman ni Eliza noon. I haven't fired you. And you're already quitting? Inaarok na ang damdamin nitong tanong. Tumango si Sean at di makatingin sa kanya. Sir, hindi ko kaya makita si Eliza na masaya sa tabi mo. Nagsiselos ako. Salamat sa pagmamahal mo sa kanya. Hindi mo man sabihin sa akin, alam kong may nararamdaman ka para kay Eliza. Huwag mo siyang sasaktan katulad ng ginawa ko. Salamat, Sir Holden. Mababa ang boses ni Sean, puno ng pait. Dama ni Holden ang sinseridad. At natutuwa siyang sa wakas ay tanggap na nito ang pagkakamali at alam ni Sean kung paano nito yun itatama. Ang palayain si Eliza dahil mahal niya ang babae. Mahal ko si Eliza. Tama ka, Sean. Pero hihintayin ko maghilom ang sugat na tinamo niya. Kapag handa na siyang pakakasalan ko si Eliza. Salamat. This is for you, Sean. Galing to sa kumpanya. Good luck for your next job. Ayaw sanang tanggapin ni Sean ng tseke pero naalala niya si Hannah. Baka kailangan nito ng pera at malaking bagay yon sa babae. Thank you, sir. Nagkamay ang dalawa bago tumalikod si Sean. Ang pangyayaring yun ay tanaw ni Eliza sa kanyang mesa. Hindi man niya naririnig ang pinag-uusapan ng dalawa ngunit tila nahulaan niya na kung anong bagay ang iniabot ni Sean kay Holden. Bago tuluyang lumabas ng opisina ni Holden si Sean ay tumingin muna ito sa gawin ni Eliza. Sir, pwede ba makausap si Eliza for the last time? May pagsusumamo ang boses ni Sean. Sinulya pa ni Holden si Eliza bago tumango bilang pagpayag. Kumilos naman agad si Sean at tinungo ang pinto. Tamang tanaw lang si Holden sa dalawa na di inaalis ang titig sa mga ito. Eliza. Pagpasok pa lang ni Sean ay nakatingin ang babae rito. Ibang-iba ito sa lalaking siya na kinamuhian niya. Ito yung siya na minahal niya noon. Nga lang ay wala na siyang nararamdaman kahit katiting para sa lalaki. Alam ko di ko deserve na patawarin ako sa mga kasalanan ko. Pero Eliza, ngayon ko lang na-realize lahat. Patawarin mo ko. Akma sanang luluhod si Sean pero pinigilan ito ni Eliza. Sean, please. Hindi mo na kailangang lumuhod sa harapan ko. Sapat na sa akin, nagbago ka at binigyan ako ng kalayaan. Hangad ko rin na maging masaya ka. Kayo ni Amber. Naiiyak na lumapit si Sean kay Eliza. Niyakap nito ang babae. Kaya napaangat ang dalawang kilay ni Holden at napatayo sa kinauupo ang swivel chair. Akmasa ng hahakbang palapit sa dalawa nang bitawan na naman kaagad ni Sean si Eliza. Kaya nanatiling nakatayo lamang si Holden sa loob ng kanyang opisina. Salamat, Eliza. Nasa ospital si Lolo. Alam kong nais mo siyang makita. At nais ka din niyang makitang masaya ni Lolo. Sana, pwede mo siyang silipin sa ospital. Agad sinabi ni Sean kung nasa ang ospital ang abuelo. Ano nangyari kay Lolo? Nag-aalala bigla si Eliza. Sinabi na siya na okay na ito. Inatake lang sa asma dahil napapabayaan. Nangako naman si Sean na simula sa araw na yun ay mag-hire na ito ng personal nurse na mag-aalaga sa abuelo para hindi na mapabayaan ang matanda. Dahil dito'y nakahinga ng malalim si Eliza, natuwa siya sa narinig. Nang makaalis si Sean ay nabawasan ng galit itong nararamdaman para dito. Nakahinga siya ng maluwag. Saka pa niya napansin si Holden na nakatayo sa loob ng office nito. Nakatitig sa kanya pero nang mahuli niya ay lumiti lang to ng matamis sa kanya. Ngiting ginantihan ni Eliza ng mas matamis na ngiti. Kinabukasan, bago pumasok sa trabaho ay nagpaalam si Eliza kay Holden na dadalawin ng abuelo na napamahal na sa kanya. Pumayag naman si Holden pero sinabi ng lalaking sasama ito. Ayaw sana pumayag ni Eliza at baka kung anong isipin ni Lolo. Pero alam naman na siguro nitong wala na sila ni Sean. Pagdating sa ospital ay saktong naroon si Manang Salud na siyang nakapagbukas ng pinto sa kanila ni Holden. Eliza! Ako nga po, Manang. Eliza, miss na kita. Akala ko di na kita makikita. Saan ka ngayon nakatira at... Oh, sino siya? Tanong ni Manang at natigilang tumingin kay Holden. Ngumiki si Holden sa ginang. Siya po si Holden, boss ko.
Masayang nakipagkamay si Manang Salud kay Holden bago sila iginiya palapit sa kama ng matandang si Lolo Igme. Marami itong nakakabit na aparato sa katawan at dama niyang hirap nito sa paghinga. Nakadama siya ng awa para sa matanda. Matagal din noong huli silang nagkita. Tulog si Lolo at ang sabi ni Manang Salud ay halos kakaiglip lang daw nito. Hindi na sila nagtagal ni Holden dahil may trabaho pa silang aasikasuhin, pero nangakong babalik at ibibigay niya ang contact number sa babae para sakali man ay matawagan siya nito kapag kailangan. Labis namang nagpasalamat si Manang Salud. Pagdating nila sa opisina ni Holden ay tumitili si Cynthia sa kanyang nabungaran. Agad siya nitong niyakap. Noong 1 linggo pa niya nabanggit kay Holden ang kaibigan na kung sakali ay maipasok ito sa loob ng kumpanya dahil gusto niya itong makasama. Kaya hindi siya makapaniwalang mapagbibigyan siya ng kanyang boss. At ang sabi ni Cynthia ay pinag-report din daw ito sa HR department sa araw na yun, gayong number ni Cynthia lang ang ibinigay niya kay Holden. Binalingan niya ang lalaki at nagpasalamat. Sa araw ding yun ay nakapag-start si Cynthia sa kumpanya ni Holden. After office work ay napansin ni Eliza ang daang tinatahak ng sasakyan ni Holden. Hindi yun pauwi sa bahay kundi patungo sa ibang lugar. Holden, saan tayo pupunta? Malalaman mo mamaya. Tipid nitong tugon. Sa gabing yun ay pagtatapatan ni Holden ang kanyang nararamdaman para sa babae. Nagulat si Eliza nang dalhin siya ni Holden sa isang sikat na restaurant. Ang mga staff ay magiliw na sumalubong sa kanila at inihatid sila sa pinaserve nilang mesa ni Holden. Nasa pinakamataas na parte yun ng lugar, kaya kita nilang magaganda at nagkikislap ang ilaw ng syudad. Mas naaaliw pa siyang panawin ang mga yun kaysa pansinin ang mga masasarap na nakahain sa mesa na ipinahanda ni Holden. Nakangiti lang ang binata habang pinagmamasdan ng mga ngiti ng dalaga. Eliza, gagawin kong lahat. Basta makita ka lang masaya. Bulong sa isip ni Holden habang nakatitig sa babaeng may mga ngiti sa labi. Mas napakaganda nito kapag nakangiti. Salamat Holden, ang ganda nito. Tsaka ang sarap ng pagkain. Don't worry. Kapag kinasal tayo, dadaling kita sa ibang bansa, sa may pinakamataas na lugar. Natigilan si Eliza. Kasal? Yes, Eliza. Kung magkakaroon ako ng chance na maging girlfriend ka, pakakasalan kita kahit sa ang simbahan, Eliza. I love you, Eliza. Hindi pa man natatapos ang kanilang hapunan ay naipagtapat na ni Holden ang kanyang nararamdaman. Si Eliza ay tulala at di alam ang kanyang sasabihin. Umurong ang kanyang dila at basta nakatitig lang siya kay Holden. Ganito palang pakiramdam kapag nagtapat ng feelings para sa iyo ang isang Holden sa Avedra. Puro kaba lang ang kanyang nararamdaman sa dibdib. Hinawakan ni Holden ang kanyang mga palad. Hindi kita minamadali, Eliza. Hihintayin kong tuluyan mong makalimutan si Sean. I just want you to know how much I love you. Matapos nilang mag-dinner na walang kasagutan ang ipinagtapat ni Holden, pero hindi dalawin ng antok si Eliza. Pabaling-baling siya sa higaan habang nasa isip ang sinabi sa kanya ng lalaki kanina. Naroong ngumiti siya na parang tanga. Oo, hindi niya mapigilan ang sariling kiligin sa ipinagtapat ni Holden. Mahal siya ng lalaki kahit na imposibleng mangyari. May mga taong nasa tabi niya at nagpaparamdam ng isang bagay na hindi niya naramdaman noon sa asawa. Nakaka-inlove si Holden, pero tama ito. Hayaan muna niyang tuluyang maghilom ang sugat na tinamo niya kay Sean para kapag nagmahal siyang muli ay siguradong sigurado siya. Sa kaiisip ni Eliza kay Holden ay napuyat ito, kaya kinabukasan nang matapos ang ginagawa ay hindi na malaya ni Eliza na nakatulog sa kanyang mesa na nakatango. Nang makita yun ni Holden ay nilapitan niya si Eliza at binuhat patungong sofa upang maging komportable ito. Nang maihiga ay hinubad nito ang suot na coat at kinumutan ng babae. Ilang segundo niya itong tinitigan bago ngumiti. Gusto niya itong nakawan ng halik pero makapaghihintay naman ang kanyang kagustuhan. Susulitin na lang niya kapag may karapatan na siya sa dalaga. But this time, sa isip niya na muna gagawin yun. Si siya naman sa ospital ay nagulat nang sabihin ni Salud na bumisita si Eliza kahapon kasama si Holden. Napangiti si Sean at may kung anong sayang bumundol sa puso niya. Unti-unti niya nang nakukuha ang kapatawaran ni Eliza at masaya siya sa bagay na yun. Sina Mami? Si Marga? Dumalaw ba kahapon? Medyo inis niyang tanong. Abala siya kahapon sa paghahanap ng pwesto na pagtatayuan ng negosyo. Naisip ni Sean,
na sa halip ay magpapatayo na lang siya ng maliit na business. Gagamitin niyang perang ipinamana sa kanya ng abuelo noon na hindi niya pa nagagalaw. Sir, hindi niyo po ba alam na nasa bakasyon si Ma'am Marga at ang mami niyo? Kasama po si Amber. Naikuyom niyang kamao. May gana pang magbakasyon ang kanyang ina gayong nasa ospital ang abuelo. Nag-enjoy pa mga ito. Pwes, makikita ng kanyang ina ang gagawin niya. Sa paglipas ng mga araw, buwan at taon, pinatunayan ni Holden ang pagmamahal ay hindi lamang nasusukat sa matatamis na salita, kundi sa mga simpleng bagay na makapagpapasaya sa babae. Isang bagay na di nito naranasan sa tanang buhay ni Eliza. Sir Holden, sinasagot na kita. I love you too. Hanggang sa tanggapin na nga ni Eliza ang pag-ibig niya. Natigilan si Holden, hindi makapaniwala. Pero ng mga sandaling yun ay napuno ng kaligayahan ng puso niya. Naging emosyonal at mabilis na niyakap ang kasintahan. Finally, girlfriend niya na ang babaeng pinangarap makasama habang buhay. Sulit ang araw ng paghihintay na mapasagot ito. Natagpuan na lang ni Eliza na nakayakap na rin siya sa nobyo. Pareho sila ni Holden na masaya. Emotional dahil sa wakas ay natagpuan na ni Eliza ang lalaking alam niyang hindi siya sasaktan kailanman. Do you remember this place? Nakangiting tanong ni Holden. Nasa mataas silang lugar kung saan nagtapat si Holden sa kanya ng pagmamahal noon. Last year yon ang sorpresahin siya nito sa isang dinner date at ngayon ay boyfriend niya na ang isang Holden sa Avedra. Tumango siya bilang tugon. Yes, makakalimutan ko bang lugar na to? Dito ka nagtapat ng feelings mo. And now, Eliza, dito mismo sa lugar na to. Lumuhod si Holden sa kanyang harapan. I've been waiting for a year. And I've loved you without asking for anything in return. Alam kong takot ka magmahal ulit. Pero sana, hayaan mo kong ipadama sa'yo na araw-araw kitang mahal. Please be my wife, Eliza. Will you marry me? May halong pakiusap ang boses ni Holden. Saglit na tila nag-flash sa kanyang alaala ang lahat ng panloloko ni Sean. Ang araw na ipinagbili siya, ang mga gabing umiiyak siyang mag-isa. Ngunit naalala rin niya ang lalaking ito na nasa kanyang harapan ngayon na nakaluhod. Ang lalaking nagprotekta sa kanya. Ang lalaking nagbalik ng kanyang tiwala sa sarili na may isa pang taong pwedeng magmahal sa kanya ng totoo. Marahan niya itong inalalayang tumayo at pagkatapos ay hinawakan niya magkabilang pisngi ng binata. Thank you, Holden. Yes, I will marry you. Mahina niyang saad. Tumutulo ang kanyang luha sa kaligayahan. Basta, ang hirap ipaliwanag ng nasa loob niya. Siguro naman ay sapat na yung luha niya. Mabilis na isinuot ni Holden ang kanyang singsing pagkatapos ay hinagka nito ang kanyang kamay bago siya muling niyakap. Bago nila nilisan ng lugar na yun ay muli silang nangako sa isa't isa ng wakas na pag-ibig. Ilang linggo matapos ang pag-amin ng kanilang pagmamahalan at pagpayag sa alok ni Holden ng kasal, ay agad inasikaso ng binata ang kanilang simpleng kasal. Hindi na makapaghintay pa si Holden. Gusto niya nang bumuo ng pamilya kasama si Eliza. Simple ngunit elegante ang gusto niyang seremonya. Isang kasalang masasaksihan lamang ng kanilang pamilya, malalapit na kaibigan at mga taong naging bahagi ng kanilang buhay. Bago dumating ang itinakdang araw ng kanilang kasal ay nagpaalam si Eliza kay Holden. Dadalawin niya si Lolo Igmi. Nakalabas na ito sa ospital pero gusto niyang personal na puntahan ito sa bahay upang ipaalam ang muling pagpapakasal. Total naman ay hiwalay na sila ni Sean. Katunayan ay pareho na silang pumirma upang maging legal ang kanilang paghihiwalay. Nabalitaan niya rin na sa loob ng isang taon ay may bago ng kasintahan si Sean at masaya siya para sa lalaki. Nais mo bang samahan kita? Ngumiti si Eliza at umiling kay Holden. Huwag na, may gusto lang akong personal na gawin tsaka, di ba busy ka? After ng wedding, 1 linggo tayong wala kaya gawin mo ng lahat ng kailangan mong gawin. Kinabig siya ni Holden at siniil ng halik sa labi. Naitulak naman niyang nobyo dahil nasa office sila at baka mamaya ay bigla na lang may makakita. So what? They already knew that we are lovers. Pilyong sagot ni Holden. Napapangiti ang lalaki nang makita ang pamumula ng magkabilang pisngi nito. Hindi lang sanay si Eliza siguro na kailangan niyang sanayin o araw-araw niya itong haggan, even in the public, kung ang kiss naman na yun ay natural at may pagmamahal. Alright babe,
You can go now. Kinuha ni Holden ang cellphone na tinawagan si Wilfred at inutusang ipag-drive ang nobya. Tatanggi sana si Eliza, ngunit sinabi ni Holden na kung ayaw nitong si Wilfred ang mag-drive ay siya na lang ang magmamaneho para sa kanya. So wala ng choice si Eliza. Pinoprotektahan lang naman siya ni Holden. Pagdating sa bagong bahay na tinitirhan ni Sean na si Manang Saludang sumalubong sa kanya. May isang nurse na nag-aasikaso kay Lolo Igme at si Sean ay wala sa bahay dahil abala ito sa negosyo. Lolo, kamusta ka na? Eliza! Napangiti siya dahil bukod sa nakakapagsalita na ito, ang laki na ng ipinagbago ni Lolo. Mas malusog na ito kaysa dati noong nasa mansyon ng mga valider na mga panahong wala pang pakialam si Sean sa abuelo nito. Niyakap niyang matanda. May pasalubong po ako sa inyo, Lolo. Sabi niya saka ipinapasok kay Wilfred ang ilang plastic ng bagong grocery. Lahat ng mga kailangan ni Lolo ay binili niya na. Pilit itong ngumiti sa kanya, iginalawang kamay at humawak sa kanya. Eliza, salamat! Utal nitong sabit hirap sa pagsasalitang sabi. Paluhod siyang umupo sa harap nito at nakipagkwentuhan. Sinabi niyang ikakasal na siya at naglabas ito ng invitation card para kay Sean. Sumilay ang lungkot sa mukha ng matanda at may luhang sumungaw sa mga mata. Nauunawaan niyang ayaw nitong magkahiwalay sila ni Sean pero ipinaliwanag niyang hindi sila ang para sa isa't isa ng lalaki. Ang mahalaga ngayon ay masaya na sila pareho sa taong pinili nilang makasama habang buhay. Dumating ang pinakahihintay na araw ni Holden at Eliza, ang kanilang wedding day. Hindi man ang grande ay naging napakaganda naman ito dahil napuno ng pagmamahal at naroon ang mga taong tunay na nagmamahal sa kanila. Isang maliit ngunit eleganteng garden ang napiling pagdausan ng seremonya. Napapalibutan ito ng mapuputing bulaklak at mga ilaw na lalong nagpapaganda sa buong lugar. Isa-isang dumating ang mga bisita. Naroon ang mga empleyado ni Holden, ilang malalapit na kaibigan, mga kasosyo sa negosyo, at syempre si Lolo Igme na bagaman hirap ay sinikap na makarating. Naka-wheelchair ito. Naroon ang kaibigan niyang si Cynthia, maging ang magkasintahang sina Hana at Sean. Hindi maalis ang ngiti sa kanyang labi. Maya-maya nagsimulang tumugtog ang wedding march. Tumayo ang lahat nang bumukas ang pinto ng venue. Unti-unting naglakad si Eliza sa mahabang aisle. Suot niya ang isang simpleng puting wedding gown na lalong nagpatingkad sa kanyang natural na kagandahan. Wala man itong napakaraming palamuti. Para sa lahat na naroon ay siya pa rin ang pinakamagandang babae sa araw na yun. Sa unahan ay hindi maalis ni Holden ang tingin sa kanyang mapapangasawa. Bahagyang namuo ang luha sa kanyang mga mata at napakasaya nito. Nang makarating si Eliza sa altar ay magkahawak nilang hinarap ang pari. Sa harap ng Diyos at ng kanilang mga mahal sa buhay, ipinangako nilang mamahalin, igagalang at poprotektahan ng isa't isa sa hirap at ginhawa. I now pronounce you husband and wife. You may now kiss the bride. Marahang hinawakan ni Holden ang mukha ni Eliza bago ito hinalikan sa noo, sa labi, kasabay ang umaalingaw-ngaw na palakpakan at hiyawan ng mga bisita. Napaluha si Lolo Igme habang pinagmamasdan ng dalawa. Hindi may kakailang kaligayahan sa mga mata nito. Para kay Lolo Igme, sa wakas ay natagpuan na rin ni Eliza ang lalaking tutupad sa mga pangarap nito. Bagaman hindi ang kanyang apo makakasama ni Eliza hanggang sa dulo, ngunit mananatili pa rin itong suportado sa kanya. Sa di kalayuan ay tahimik na nakatayo si Sean at Hana habang nakatingin sa dalawang mag-asawa na ngayon, sina Holden at Eliza. Sa wakas ay natupad niya na rin ang isang hiling para kay Eliza. Hindi pala siyang magbibigay nito ng kaligayahan, kundi ang kanyang boss. At alam niyang magiging masaya na ito ngayon, at ganon din siya. Naramdaman niya bigla ang mainit na palad ng kasintahan na si Hana. Ang inakala niyang si Amber ang kanyang magiging wakas, pero mali pala dahil nahuli niya itong may kasamang iba sa mall habang magkarelasyon sila. Kaya tinapos niya ang lahat sa kanila. Saktong hinahanap siya ni Hana. Kung may nagustuhan man siya sa babaeng yun ay dahil haling tulad ito ni Eliza. Simple lang at napakamapagmahal, pero hindi niya mamadaliin ang sa kanila. Marami pa silang dapat gawin at nais muna niyang kilalanin ang sarili. Isa pa ay marami pa siyang inaasikaso. Isa na rito ang kanyang lolo at ang negosyo. Basta ang mahalaga sa kanila ay masaya sila at nagkakasundo. Congratulations, Holden. Eliza. Bati niya sa mag-asawa. Nakipagkamay si Holden kay Sean at ganon din ang lalaki.
Si Eliza naman ay nakipagbeso kay Hannah. Saglit din sila nakipagkwentuhan bago tinungo ng mag-asawang ipapangbisita. Nang matapos ang celebration ay naghiwa-hiwalay na ang lahat na may ngiti sa labi habang silang mag-asawa ay tumuloy sa kanilang honeymoon. Lumipas ang ilang araw matapos ang kasal ni Holden at Eliza ay ginugol nila ang isa't isa sa mahabang honeymoon. Araw-araw nag-e-enjoy si Eliza kasama ang asawa. Sabay gumising, mamasyal, kumain, magbabad sa beach. Ganun ang tema nila hanggang sa bumalik sila sa Maynila at matapos ang isang linggo nilang honeymoon. Good morning, Mrs. Saavedra. Dama ni Eliza ang mainit na bisig na yumakap sa kanya habang nagluluto. 3 araw mula nang bumalik sila galing honeymoon ay hindi siya pinapasok nito sa trabaho. Good morning, Mr. Saavedra. Ganting bati ni Eliza. Hindi mo man ako ginising. Nakakapagod ang kasal natin. Hayaan kitang makabawi ng pahinga. Humalik si Holden sa kanyang noo. Mas gusto kong magising na ikaw ang unang nakikita. Namula si Eliza at bahagyang si Nico ang asawa. Tama na nga. Luto na to, kumain na tayo. Nagtawanan ng bahagya ang dalawa habang sabaw na naghahain ng almusal. Bago umalis ay sinabi niya sa asawa na hahatiran ito ng lunch kaya biniro siya nitong nais niya lang makita si Holden. Natawa lang siya sa biro nito dahil yun naman talagang totoo. Sabay silang magla-lunch at pagkatapos noon ay tatambay siya sa office ng asawa hanggang sa matapos nitong lahat ng gagawin sa office. Since ayaw naman siya magtrabaho ng asawa ay nakontento siyang panoorin ito at mukhang inspired naman si Holden. Pangiti-ngiti ito at nahuhuli niyang panay ang sulyap sa kanya. Ganto ang tema nilang dalawa hanggang sa paglipas ng 4 na buwan pagkatapos ng kanilang kasal ay nagbunga ang kanilang pagmamahalan. At dahil masela ng kanyang pagbubuntis ay napirmi siya sa bahay kasama ang maid. Itinuon niya ang atensyon sa pag-aalaga sa kanyang asawa. Hinintay ang pag-uwi nito, gigising ng maaga para makapaghanda ng almusal at sabay silang kakain at panonoorin niyang pumasok sa trabaho si Holden. Wow! Bes, prinsesa ka talaga ha? Mula nung ikinasal ka kay Holden. Para ka ng prinsesa. Nakakaingit lang na wala siyang kapatid. Wala tuloy akong destiny. Sa araw na yon ay dinalaw siya ng kanyang best friend. Bagay na ikinatuwa niya dahil nakakainip para sa kanyang maghintay sa buong maghapon sa pagdating ng asawa. Salamat naman at nagawi ka. Kumusta ka na? Heto, masaya kahit walang jowa. Sabi nito tumawa ng malakas. Bes, may chismis ako sa'yo about sa ex-husband mo. Yung kapatid niyang si Marga, di ba? Remember mo yung ayaw na ayaw sa'yo kasi nga di ka daw ka-level ng pamilya nilang feeling rich? Alam mo ba kung ano nangyari? Nabuntis at tinakbuhan ng ama. Yung mami niya nagdemanda pero napahiya lang dahil si Marga naman daw ang nang-akit dun sa guy. Panayang tawa nito habang nagkukwento sa kanya. Tuwang-tuwa ito sa karma na dumating sa buhay ng pamilyang nang api sa kanya. Kung aalalahanin niyang nangyari noon ay mahirap isipin na naging kalbaryo ang buhay niya sa pamilyang yun. Pero dahil masaya na siya ngayon at nagbago na si Sean ay wala na siyang galit sa pamilya. Kung ano man ang nangyari sa mga ito ngayon ay labas na siya doon. Sinabi pa ni Cynthia na dahil sa pagpapabaya ng ina ni Sean sa abuelo kaya ito bumukod ng bahay at ayaw din ng ina nito kay Hannah. Pero sa pagkakataong yun na hindi na nakinig pa si Sean, bagkus ay pinili ng lalaki ang damdamin at ipinaglaban si Hannah. Hindi na siya nagtataka. Pareho ng ugali si Marga at ng ina nito kaya dapat lang na magsama ang dalawa. At si Sean naman ay tama ang naging desisyon na sundin ang puso. Bago sa muli ay magsisi na naman ito kapag nawala pa si Hannah. Umaga habang nasa opisina si Holden ay nakatanggap siya ng isang tawag mula sa kanilang kasambahay. Sir Holden, sumasakit na po ang tiyan ni Ma'am Eliza. Nanlaki ang mga mata ni Holden. Kabuwanan na ngayon ni Eliza at hindi niya inaasahan na sa araw ding yun ito manganganak. I'm on my way. Hindi na nito tinapos ang meeting. Agad siyang tumakbo palabas ng conference room. Nagtungo sa ospital kung saan isinugod ni Wilfred si Eliza. Sadyang nakabantay sa mansyon si Wilfred upang sakali mang manganak na si Eliza ay may magdadala rito sa ospital. Kaya nabawasan ang kanyang pag-aalala. Pagdating ni Holden sa ospital, nadatnan niya ang asawa sa delivery room. Mabuting at pinayagan siya ng doktor sa pagpupumilit niya. I'm here, wife. Holden! You can do this, wife. Konting sandali lang. And we'll finally meet the child we've been waiting for. Hindi malaban ni Holden kung saan siya hahaplusin ng asawa para lang hindi ito masaktan at mahirapan.
Matagal din itong nag-labor. Sumisigaw ang asawa sa sakit at hirap na hirap ito, pero wala siyang magawa upang tulungan si Eliza. Pero sa huli, matapos ang mahabang oras ay umalingaw-ngaw ang malakas na iyak ng baby nila. Napangiti ang doktor at tumingin sa kanya. Congratulations, baby girl! Pumatak ang kanyang mga luha habang pinagmamasdan ng munting sanggol na nakabalot sa kulay rosas na kumot. Napakaganda nito. May mapupungay na mata at maliit na labi na tila mana sa kanyang ina. Ilang sandali pa'y inilapit ng nurse ang sanggol kay Eliza. Napakaganda niya. Tumabi si Holden at marahang inalika ng noon ang kanyang asawa. Napakatapang nitong iniluwal ang kanilang anak. Kaya naman mas lalong lumaki ang respeto niya sa asawa. Ngayong binigyan na siya nito ng isang anghel. Salamat! For what? Nakangiting tanong ni Eliza. Salamat sa pagbibigay sa akin ng pinakamagandang regalo sa buhay ko. Hindi napigilan ng dalawang mapaluha sa kaligayahan. Sa labas ng silid ay masayang naghihintay ang best friend ni Eliza na si Cynthia. Sumunod ang magkasintahan na sina Hannah at Sean na masayang masaya at gustong makita din ang baby ni Holden at Eliza. Maya-maya ay lumabas nga ang doktor sa delivery room. Ibinalita ang successful na pagluwal ng first baby ng mga ito. Kaya naman tuwang-tuwa ang mga ito. Mukhang may bago na namang prinsesa ang pamilya! Palatak ni Cynthia. Kinabukasan ay dumating ang mga empleyado ni Holden at ilang malapit na kaibigan upang batiin ang mag-asawa. Labis ang kanilang paghanga nang makita ang napakagandang sanggol. Kamukhang kamukha ni Ma'am Eliza. Hindi no, mas maana kaya kay Sir Holden ang mga mata. Nagtawanan ng lahat. Pinagpasahan ng kanilang baby na tila aliw sa dami ng tao sa paligid. Habang ang mag-asawa ay nakangiti lang na pinagmamasdan ng kanilang anak. Dahil normal delivery ay 3 days lang sa ospital si Eliza. Pag-uwi at karga niya ang kanyang anak. Naisip ni Eliza na sa wakas, ang pamilyang matagal niyang pinangarap ay nasa kanyang mga bisig na. May isang mapagmahal na asawa at malusog na anak na babae na naging simbolo ng bagong pag-asa at walang hanggang pagmamahalan nilang mag-asawa. Bagay na para kay Eliza ay wala na siyang mahihiling pa. At dito na po nagtatapos ang kwento natin para sa araw na ito. Muli ako po si Miss Demi. Marami pong salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa muli. Paalam!